Tataas ng 40% ang upa. Pumirma ka na. Manager Wang. Sobrang taas naman ang itinaas ng upa. Sa bulok mong tindahang ito. Kung hindi dahil sa mga tao. Dito sa mall ko. Sino ang magtitiyagang pumunta rito? Kung ayaw mong pumirma, lumayas ka. Dagsa ng tao. Ako si Sun Yan. Isa lang akong ordinaryong negosyante. Noong nagbukas ang mall na ito, walang gustong pumunta. Ako ang unang-unang pumirma ng kontrata. Pagkatapos, ang dessert shop ko ay nagtiis ng 2 taon para lang makahatak ng mga customer. Dati, araw-araw akong itinatrato ni Wang Qiang na parang isang Diyos. Ngayong hindi na niya kailangang umasa sa akin para magdala ng tao. Bigla na siyang nagbago ng ugali. Hindi na ba talaga pwedeng pag-usapan ito? Napakalakas ng daloy ng tao sa mall namin. Kaya talagang dapat itaas ang upa. Kung ayaw mong magbayad ng dagdag, umalis ka na. Eksakto namang may milk tea shop na ang alok ay doble ng binabayad mo. Gusto nila ang pwesto mo. Kung hindi dahil sa iyo, na nakaharang lang at walang silbi. Matagal na sana silang nakapirma. Kaya pala may nahanap na siyang kapalit. CJ, lilipat na ako bukas. Kaya lang naman nagtaas ng upa si Wang Qiang. At hindi natatakot na umalis ako. Ay dahil ang jewelry store sa unang palapag, ang e-fake sa ika-4 na palapag, at ang e-sport center sa ika-5 palapag. Ang siyang tunay na nagdadala ng tao sa mall na ito ngayon. Pero ang hindi alam ni Wang Qiang, ang sikat na jewelry store sa unang palapag, ay pag-aari ng nanay ko. Ang laging punong e-fake sa ika-4 na palapag, ay pinapatakbo ng asawa ko. At ang nasa ika-5 palapag, na kailangan pang pumila para sa reservation. Ang e-sports private cinema ay nakapangalan sa kapatid ko. Kung lilipat ako, kaming lahat, sabay-sabay na lilipat. Sandali. Sigurado ka bang lilipat ka na bukas? Bakit? Ang bulok mong tindahan sa ika-3 palapag. Gumastos ka ng halos 300,000 para sa renovation, di ba? Kung lilipat ka bukas, wala ka pa namang malilipatan. Lilipat ka ba sa kalsada para magutom? Sinabi ko nang lilipat ako bukas. At gagawin ko iyon. Tungkol naman sa kung saan ako lilipat. Huwag na itong alalahanin ni Manager Wang. Bukas ang lipat mo, ha? Sige, tutulungan na kitang mapabilis. Para makalayas ka na agad. Lao Zhang, putulin mo ang kuryente. Sa dessert shop ni Sun Yan. Sabihin mo na may maintenance ang building. Atin yan. Biglang nawala ng kuryente sa shop. Ang mga cream sa loob ng freezer. Natutunaw na lahat. Nagrereklamo na ang mga customer at gusto nang mag-refund. Paano nawala ng kuryente? Sabi ng management may inaayos na linya. Pero tiningnan ko. Sa buong ika-3 palapag ang shop lang natin. Ang walang kuryente. Nakaon naman ang mga ilaw sa katabing bakanting pwesto. Pakalmahin mo ang mga customer. Bigyan sila ng dobleng bayad para sa mga refund. Pero napakalaki ng magiging lugi natin. Gawin mo na lang. Di ba pupunta ka para mag-renew ng upa? Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi ako nakapirma ng kontrata. Tinaasan ni Wang Qiang ng 40% ang upa. Nababaliw na ba siya? Sa nakalipas na 2 taon, ang mga tao sa ika-3 palapag. Sino ba ang humatak sa kanila rito? Hindi ba niya alam iyon? Sabi niya, yung bagong lipat sa tabi. Na milk tea brand. Doble ang inaalok na bayad. Walang utang na loob. Anong balak mong gawin? Sinabi ko sa kanya, lilipat na ako bukas. Oldly. Yung bagong bukas sa tapat. Ang Huijing Tiandi. Yung pwesto sa first floor, northeast corner na may double doors. Available pa ba? Kukunin ko na. Hindi ko na kailangang tignan. Pipirmahan ko na ngayong gabi. Yung asawa mong parang tuod sa 4th floor. At yung sa 5th floor na. Pabaya mong kapatid. Nasabihan mo na ba? Hindi pa. Sige na. Ako na ang bahala sa 1st floor. Ma, ang penalty mo para sa kontrata. Baka medyo malaki. Anong dapat ikatakot? Naglulako na ako ng ginto. Noong bata pa si Wang Qiang. Bakit napadaan ka? Pinutulan ni Wang Qiang ng kuryente ang shop ko. Pupuntahan ko siya. Huwag na. Nagdesisyon akong hindi na mag-renew ng renta. Lilipat na tayo bukas.
May naisip ka na bang lilipatan? Sa tapat, sa Huijing Tiandi. Nagpareserba na si Mama sa first floor. Tatawagan ko na ang leasing department ng Huijing Tiandi. Ang buong fourth floor. Kukunin ko na. Paano na ang mga members mo? Isasama ko sila. Ang Huijing Tiandi mula rito ay isang kalye lang ang pagitan. 5 minutong lakad lang. Hindi mawawala ang mga members. Magpapapunta ako ng tao mamayang gabi para baklasin ang mga kagamitan. CJ, sasabihan ko rin ang kapatid ko. Nandito lahat ng pinakabagong graphics card. Sobrang lupit nito. Grabe. Ito lang ang ganito sa buong lungsod. Suyang. Ek, bakit wala kang kaimik-imik dyan? Mag-impact ka na. Lilipat na tayo bukas. Lilipat? Saan? Sa tapat, sa Huijing Tiandi. Matagal ko na gustong lumipat doon. Itong bulok na mall na to. Ang bagal ng internet, parang pagong. Tapos araw-araw pang naghahanap ng butas si Wang Qiang. Kung ano-anong equipment fee ang sinisingil. Ako na ang magbabayad ng penalty. Hindi mo na kailangang magbayad. Nitong mga nakaraang buwan, sa renewals pa lang ng mga lumang customer. Halos 1 milyon na. Maliit na bagay lang iyang penalty. Magdamag nating babaklasin ang mga computer. Kailangan mo ba ng tulong? Pasasamahin ko ang mga tropa ko para tumulong. Huwag na. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Anong nangyari? Bakit biglang nagsara ngayon? Ek, may kasamang mga tao si Wang Qiang na pumunta rito. Anong sabi niya? Sabi niya, nasunog daw ang cable. 3 araw daw ayusin. Huwag daw muna tayong mag-operate. Sige, i-lock mo na ang pinto. I-lock. Kunin niyo na ang mga gamit niyo. Maaga ang out natin ngayon. Pero yung mga gamit sa shop, bukas. May darating na professional movers para kunin yan. Nag-post na ako ng notice sa group chat. May 3 araw kayong paid leave. Lilipat tayo sa bagong pwesto sa loob ng 3 araw. Ek, aalis na ba talaga tayo? Ang tindahang ito ay unti-unti nating binuo. Kung mananatili tayo rito, tatapak-tapakan lang tayo na parang aso. Tara na, i-lock mo ng maigi ang pinto. Sunyan, bakit ang tindahan mo ay nakalock? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na huwag nang mag-operate? Huwag mo akong simangutan. Ang milk tea shop sa tabi. Darating bukas para magsukat. Ang mga basura mo. Bilisan mong linisin. Huwag mong harangan ang pagpasok ng malaking brand. Kaya lumayas ka na agad. Bukas. Sisiguraduhin kong mababakante ko ito. Malinis na malinis. Ingat sa display cabinet na iyan. Huwag mong mabunggo ang kanto. Ang baho naman ng amoy dito. Ito ba yung pwestong? Nagsasayang lang ng espasyo. Ang baduy naman ng dekorasyon dito. Manager Wang, sigurado ka bang maganda ang feng shui rito? Siguradong maganda. Eksaktong tapat ng escalator. Dito dadaan ang lahat ng tao. Dati kasi nasayang lang ito. Nang ganitong mumurahing tindahan. Kapag naging ksingtya na ninyo ito, siguradong dudumugin ito. Ikaw ba yung nangungupahan? Na ayaw umalis? Ingat sa coffee machine na iyan. Huwag mabunggo. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Dapat ding baklasin ang lahat ng sahig na ito. Ang pangit ng panlasa. Lumayas ka na. Huwag mong istorbohin ang designer ko sa pagsusukat. Ang renta sa tindahang ito ay may 3 buwan pa. Sa ngayon, pribadong lugar ko pa ito. Pakiusap, lumabas ka. Manager Wang, ano nang sabi niya? Pinalalabas niya ako. Sunyan, huwag kang masyadong mayabang. Isang karangalan na nagustuhan. Ni President Lin ang pwesto mo. Swerte mo na iyon. Hindi ba't sabi mo lilipat ka na ngayong araw? Bakit nagbabagal-bagal ka pa? Hindi ba kailangan ng oras para maglipat? O baka naman, hindi makapaghintay si Manager Wang. Kahit kalahating araw lang. At gusto mo akong tulungang magbuhat. Ikaw, hayaan mo na. Bakit ka papatol? Sa ganyang klasing tao. Sa itsura mong iyan. Siguradong wala kang mapupuntahan. Magtrabaho ka na lang bilang janitress sa bago kong shop. Dahil ibinigay mo sa akin. Ang pwestong ito, bibigyan kita ng 3,000 basic pay. Pero dapat mong linisin. Ang amoy mahirap mong katawan. Ano na klaseng pananalita yan? Si Boss Su ay napakabait. Sa amin palagi.
Sino ba kayo sa akala nyo? Oh, may dala pa palang mga tagapagtanggol. Isang grupo ng mga kargador. Ang lakas ng loob na sigawan ako. Mga kuya, trabaho na tayo. Nangangagat. Hindi pwedeng mangagat ang tao. Sino ang tinatawag mong tao? Kung sino ang sumagot, siya iyon. Manager Wang, ilabas mo ang iyong espesyal na panauhin. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa pulis. Dahil sa trespassing sa isang negosyo. At panggugulo. CJ. Sun yan. Nagmamalaki ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya yan. Lin, pumunta muna tayo sa opisina ko para magtsaa. Kapag lumayas na siya, saka tayo bumalik. Anong klaseng basura to? Boss Su, masyado nang mapang-api ang management na to. Ang lakas ng negosyo mo. Bakit bigla ka nalang pinapaalis? Kung walang aalis, walang bagong darating. Luchen, kumusta ang lagay dyan? Tapos nabaklasin ang mga gamit, isinasakay na sa truck. Sa Huijing Chandi, magdamag silang naglinis doon. Pwede na tayong lumipat ngayong gabi. Noong una rito, sobrang gulo at dumi pa. Wala man lang tagalinis. Ako at sinaksya Oyuan. Ang isa-isang nagpunas. Para luminis ang shop na to. Ngayon, wala nang natira rito. Sinasadya talaga ni Wang Qiang na bisitin ako. Anong nangyari sa service elevator? Sinisiyasat, hindi mo ba nabasa ang abiso? Luma na ang mga kable. Para sa kaligtasan ng lahat. Kailangang itigil ang operasyon. Kailan yan maayos? Hindi natin masabi. Maaaring 3 araw. O baka kalahating buwan. Kailangan pang umorder ng piyesa sa malayo. Soon yan. Sabi ko na sayo. Hindi mo mailalabas ang mga basura mo. Iwan mo na lang dito. Ibebenta na lang ni Emily. Lin bilang scrap. O kaya, pumunta ka sa opisina ko ngayon. At humingi ng tawad sa akin. Kapag gumanda ang mood ko, baka biglang maayos. Ang elevator na to agad. Kuya, hindi na kailangan ang oven na to. Ayaw mo na. Imported to. Nasa 10,000 ang halaga nito. Ayaw ko na. Iwan nyo na lang dyan. Tara, baba na tayo. Sino ang walang modong? Nag-iwan ng malaking oven at humarang sa pinto. Manager Wang, mukhang galing yan sa 3 palapag. Kay MS, Sunang Dessert Shop, nakita ko siyang pababa kasama ang mga tao niya. Aba, talagang hinahamon niya ako. Pagsisihan mo, ang ginawa mo. Kuya, pakibukas naman ang gate para makapasok ang truck. Sige po. Harangin niyo siya. Sinumang magpadaan kay Sunyan ngayon. Kakaltasan ko ng sahod. Sunyan, ang penalty mo sa pag-terminate ng contract ay hindi pa bayad ng buo. Kahit isang gamit sa shop, bawal mong ilabas. May deposit pa ako. Sa management, sapat na yon para sa penalty. Kayang-kaya nitong bayaran ang lahat. Hindi ko na kailangang magbayad pa ng dagdag. Kuya, padaunin mo kami. Sinumang magpadaan sa kanya. Sisibakin ko sa trabaho. Ibabawas ang penalty sa deposit. Isasauli ang sobra o babayaran ang kulang. Malinaw na nakasulat yan sa kontrata. Para yan sa normal na pagtatapos ng kontrata. Ang ginagawa mo ngayon ay panggugulo. Isang malisyosong paglabag. Soon yan. Sinadya mong iharang ang oven sa pinto para makaharang sa daan. Sinasadya mo ba akong kalabanin? Sasabihin ko sa iyo. Ang mall na ito ay hindi kailanman nagkulang. Sa isang maliit na tenant na gaya mo. Kung gusto mong lumipat, sige. Pero dapat bayad ang bawat sentimo ng penalty. Tungkol naman sa pagbabalik ng deposit. Kailangan mong maghintay ng matagal. Wang Qiang, akala mo ba ay hawak mo na ako sa lig? Talagang hawak kita sa lig. Pagkaalis mo, ang dessert shop mo pati ang katabi nito ay kukunin lahat ni President Lin para pagsamahin at gawing flagship store. Tamang-tama ang pag-alis mo. Lilipat na siya agad doon para hindi na ako mahirapang paalisin kayo. Pero, kung gusto mong makaalis ng madali, hindi iyon ganoon kadali. Ang sasakyang ito ngayon, kapag wala ang pirma ko, hindi makakalabas ng gate ng mall. Sugod. Sino ang maglalakas loob na humarang sa akin? Sino ang maglalakas loob na humarang sa akin? Sunyan, huwag kang gagawa ng gulo.
Nasa maayos tayong lipunan. Kapag nanakit kayo, tatawag agad ako ng pulis. Pulis, tingnan mo kung ano ito. Nitong nakaraang 2 taon, sinisingil mo kami ng equipment maintenance fee, cleaning fee sa hallway, pati na air purification fee. Ang lahat ng perang ito, alinman ba rito ay pumasok sa official account ng mall. Lahat ng ito ay napunta sa personal card ng asawa mo, di ba? Wang Qiang, may gana ka pang sabihing wala kang nakuhang pakinabang. Ikaw, puro ka kasinungalingan. Peke ang mga ito. Kung peke man o hindi, tawagin natin ang pulis para malaman natin. Ikaw, halika rito. Kunin mo ang mga ito at punit-punitin lahat. Huwag kang magtitira kahit isa. Punitin mo na. Kung hindi, lumayas ka rito. Naka-record ang lahat. Kanina, si Manager Wang ay humarang sa amin at nangolekta pa ng pera. May tuturing itong extortion, di ba? Mali lang ang pagkakaunawaan. Lahat ito ay misunderstanding lang. Magkakakilala naman tayo. Hindi na kailangang mag-away. Ako na ang bahala sa penalty. Ibabawas na lang sa deposit. Ang matitirang pera, bukas na bukas, ay ipapapadala ko sa inyo sa pamamagitan ng finance. Huwag nang bukas. Ipadala mo na ngayon. Out na ang finance ngayon. Kung ganoon, gamitin mo ang sarili mong pera pambayad. Pero, tutal, marami ka naman nang nakulimbat. Sige, magta-transfer na ako. Magta-transfer na ako agad. Natanggap na ang 200,000 yuan. Sana naging ganito ka na lang kabilis noong una pa. Sayang lang ang binayad ko. Para sa mga lalaking ito. Manager Wang, nga pala. Iyong oven sa hallway sa 3rd floor. Itira mo na lang para may mapaglutuan si President Lin. Nang utak na makakain niya. Huwag mo nang ibalik. Ikaw. Manager Wang, kumusta na ang paglilinis ng shop? Naghihintay na akong makalipat. Huwag kayong mag-alala, President Lin. Si Sun Yan ay napaalis ko na. Kahit kailan nyo gustong lumipat, ayos lang. Magaling. Ang Star Tea Flagship Store ay opisyal nang magbubukas sa loob ng 3 araw. Sun Yan, huwag kang masyadong kampante. Ngayong wala ka na sa Sheng Taihui. Pagdating ng pagbubukas ng Star Tea Flagship Store ni President Lin sa loob ng 3 araw, titingnan ko kung paano ka babagsak. Boss Su, ang tindahan ng ginto sa unang palapag, ang bakery sa 2 palapag, ang e-fake sa 4 na palapag, at ang e-sports room sa 5 palapag. Ang buong pamilya nyo ay nagbigay sa akin ng isang malaking regalo. President Chen, naparito ako ngayon para kumpirmahin sa inyo ang ilang mga bagay para mauna nating maayos ang Huijing Tiandi at maging maayos ang pagpirma ng kontrata. Sige po, Boss Su. Basta't kaya ko. Makikipagtulungan ako ng lubos. Una, kailangan nyo pong bakantehin sa loob ng 1 araw ang mga palapag na upahan namin. Magsisimula na kaming lumipat bukas. Tatapusin ang renovation sa loob ng 3 araw. Kasabay ng soft opening. Walang problema, Boss Su. Ang Huijing Tiandi ay 1 linggo pa lang na nag-soft opening. Karamihan ng pwesto ay bakante pa. Talagang inaasahan namin ang mga dekalidad na negosyo na papasok para magpasigla ng lugar. Aasikasuhin ko agad ang hiling nyo. Hindi namin babagalan ang inyong pagbubukas. Ang lumang mall sa tapat. Bagamat nasa sentro ang lokasyon, luma na ang mga pasilidad at palpak ang management. Habang ang bentahe ng Huijing Tiandi ay ang mahusay na management. Kung ganoon, salamat po, President Chen. Ang pangalawang bagay, tungkol sa upa at management fees. Gusto ko lang muling kumpirmahin. Ang upa ay ayon sa napag-usapan natin dati. Libreng upa sa loob ng 6 na buwan. At may 20% discount sa mga susunod. Libre rin ang lahat ng management fees. Hinding-hindi ko kayo lalamangan. Salamat, President Chen. Pero makakasiguro rin kayo. Basta't makikipagtulungan ang Huijing Tiandi. Sa amin, sa loob lang ng 1 buwan, ang dagsa ng taong dadalhin namin ay magpaparamdam sa inyo na ang mga kondisyong ito ay sulit na sulit. Tingnan nyo sa labas, sa tapat, sa Sheng Taihui. Ang dami ng tao tuwing weekend. Kalahati man lang doon ay dahil sa inyo. Kapag umalis kayo, magiging bakanting gusali na lang iyon. Pero, nabalitaan ko,
Iyong President Lin nakalilipat lang, ay hindi basta-basta ang pinagmulan. Pero, nabalitaan ko, iyong President Lin nakalilipat lang, ay hindi basta-basta ang pinagmulan. Talaga, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang influencer na may 3 milyong followers. Manager Chen, saan niyo naman nakuha ang balitang iyan? Tingnan mo, ito ang kanyang social media account. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang mga posts niya, para ay hype ang lahat. Sa paglipat niya sa Sheng Taihui, ang galing talaga ni Jiao Jiao. Si Lin Jiao Jiao, yung influencer na sumikat lang, dahil sa sugar daddy niya. Dati, hinalungkat ang baho niya. Hanggang sa wala nang natira sa dignidad niya. Mismo ang asawa ang nagpahiya sa kanya. Naging katatawanan siya sa buong internet. Gusto niyang maglinis ng pangalan sa pagbubukas ng shop. May memorya ang internet, di ba? Nagmamadali siyang lumipat, dahil baka mawala ang hype sa kanya. Itong si Amos Lin, dala niya ang kasikatan bilang influencer. At loyal ang mga fans niya. Sa paglipat niya sa Sheng Taihui, siguradong dudumugin siya ng mga fans niya. Mukhang mahirap siyang kalabanin. Hindi mabubuhay ang isang shop sa pila lang ng mga fans. Tama, isang influencer na umaasa lang sa pera at hype. Akala ba niya ang pagbubukas ng milk tea shop ay tunay na negosyo na? Ang boss namin nagsimula sa pagtitinda sa bangketa at unti-unting pinalago ang negosyo. Sa bagay, pero Dineth, tingnan nyo ang tindi ng promo niya. Sa araw ng opening niya, mukhang may malaking pasabog siya. Malaking pasabog. Tara, Xiao Yuan. Dahil gusto niyang mag-show, dapat handa rin tayo sa ingay. Elmath, Lin, tingnan nyo, ang flagship store area. Naiplano ko na ng maayos para sa inyo. Ang dating dessert shop ni Sun Yan. Gagawin nating lounge area nyo. Ang shop nyo ay mas elegante ng 10 beses kaysa sa bulok niyang shop. Isang hamak na negosyanteng probinsyana. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa akin. Balita ko pagkaalis niya rito. Lumipat siya sa katabing Huijing Tiandi. Ano? Lumipat si Sun Yan sa Huijing Tiandi. Pero ang maliliit na tindera na gaya ni Sun Yan, wala silang silbi kapag wala sa Sheng Taihui. Hindi tulad nyo, influencer na may 3 milyong followers. Ang pagpasok nyo sa negosyo ay siguradong lalamon sa kanila. Siyempre naman, at dagdag pa rito, ang prime location ng Sheng Taihui, at ang dami ng tao rito. Isa itong winning combination. Sa loob ng 2 buwan, makakapag-branch out na tayo. At sa loob ng 1 taon, magiging franchise na ito. Kung ganoon, kailangan nating galingan ang promo. Dapat sumikat agad ang Xingcha. Sa mismong araw ng opening, Elmath, Lin, may naisip akong paraan. Siguradong mawawalan ng negosyo si Sun Yan sa araw ng opening natin. Maganda. Gawin mo ang sinabi mo. Sun Yan, humanda ka. Ang araw ng opening ng Xingcha ay ang araw ng pagkalugi mo. Nasaan ang mga tindahan ng alahas sa first floor? Sarado ang 4th floor. Pati ang 5th floor sarado rin. Bakit lahat sila nagsara? Lilan, maayos naman ang shop nyo. Bakit bigla kayong nagsara? Manager Wang, nagbabakasyon kami ng pamilya ko. Magpapahinga lang kami ng ilang araw. Hindi naman ito makakaabala. Luchen, ang gift mo. Bakit sarado? Umuwi ako sa probinsya para bumisita. Walang magbabantay sa shop. Hello. Suyang, ang gaming room mo. Bakit hindi nakabukas? Kuya Wang, kasal ng kaibigan ko. Pupunta lang ako sa reception. Nagkasabay-sabay silang lahat. Talagang mga kitid ng utak ng mga ito. Imbes na magtrabaho ngayong peak season, nag-travel pa. Umuwi sa probinsya at pumunta sa kasalan. Sira na talaga ang mga ulo nila. Pero, sa araw ng pagbubukas ng Star Tea flagship store ni Amos Lin, sa araw na iyon, ito ang magiging pinakabisi na araw. Sa Sheng Tai Plaza. Ang mga cuties na ito, pinalampas nila ang peak season. Pagsisihan nila ito. Ang dating bakery sa 3 floor, dahil sa mahinang pamamahala, ay sarado na. Ngayon, ang Star Tea flagship store ay magkakaroon ng grand opening. Buy one get one sa lahat. Elmath,
Lynn, ayos na po ang kuha rito. Tingnan niyo po. Kunan mo pa ng isa. Siguraduhin mong malinaw ang kuha sa karatula na iyon. Post mo agad iyan mamaya. Para malaman ng lahat, nabagsak na ang basurang shop ni Sunyan. At magbubukas na ang starte ako. Sige po, Ines. Lynn, sinisiguro ko po. Magiging malinaw ang kuha. Buy one get one o. Sulit na sulit. 2 taon ko na siyang pina-follow. Dapat nating suportahan si Del. Elma, Lynn, ang tindi ng hatak nyo. Siyempre naman, humahatak ako ng fans online. At mga customer naman sa shop. Ang cutie na si Sunyan. Hinding-hindi niya ako matatalo. Wala siyang laban online man o offline. Elma, Lynn, tunay nga kayong henyo sa pagnenegosyo. Marunong kang mambola ah. May message sa group chat. Ano? Bakit pa tayo bibili rito? Tara. Punta tayo roon. Anong nangyayari? Bakit silang lahat pumupunta sa tapat? Nag-refund pa sila. Elma, Lynn, wag po kayong magpanik. Tatanungin ko kung anong nangyayari. Atin yan. Ang galing ng naisip mong paraan. Ang mga tao sa Startie, lumipat na lahat dito sa atin. Ang babaeng iyon, nakakadiri siya. Gumamit pa siya ng maduming paraan para siraan ang shop natin. Hayaan mo siyang mag-ingay. Habang mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Xiao Yuan, gumawa ka ng message. Isulat mo sa lahat ng aming mga taga-suporta. Dahil sa hindi makatarungang pagtaas ng renta ng dating landlord at pagputol ng kuryente para paalisin kami. Ang shop na ito ay opisyal ng lumipat. Ang bagong shop ay matatagpuan sa tapat. Sa 3th floor ng Huijing World. Bilang pambawi sa inyong paghihintay. Sa unang buwan ng aming pagbubukas, dodoblehin ang credits ng lahat ng lumang members. At 50% off sa lahat. Isama mo rin ang map ng bagong shop. At mga litrato ng renovation. I-send mo sa group chat ng staff at customers. Pagkatapos ng 3 minuto. Sige po, ate. Ginawa niya ang lahat ng paninira. Pero ang mga pakana niya ay naging libreng promotion para sa shop natin. Ang galing nyo, atin yan. Paano nangyari ito? Bakit ang lakas ng shop ni Sunyan? Per, pwede magtanong. Anong meron sa shop na to? Bago lang ba itong bukas? Bago ka lang siguro rito, no? Shop ito ni At Nyan. Kakalipat lang nito galing sa tapat. Sa Sheng Taihui. Bakit ang daming tao kahit lumipat lang sila? Tingnan mo ito. Sinabi ni Ate Nyan sa group chat. Dati kasi ang management ng mall doon. Sinadyang itaas ang upa. Pinutulan pa sila ng kuryente para mapilitang umalis. Kaya napilitan silang lumipat dito. Lahat kami ay solid fans niya. Kailangan namin siyang suportahan. Kaya pala noong bumili ako ng cake kahapon. Sarado sila. Pinalayas pala sila ng management. Totoo yan. Gawaing sindikato talaga yon. Suportahan natin si Ate Nyan. Mas maganda ang environment dito sa Huijing Chandi. Dati ko pa ayaw doon sa tapat, luma na kasi. Pero narinig ko. May nagbukas na Xing siya sa tapat ngayon. May buy one, take one promo pa sila. May promo rin ang shop ni Ate Nyan. Dahil grand opening ng bagong shop. Doble ang value ng top-up para sa old members. At 50% off sa lahat. Pero shop yon ng isang influencer, di ba? Ano naman kung influencer? Noong dumaan ako kanina, iyong influencer ng Xing siya. Nag-spray pa ng pintura at naitawag na cheap ang iba. Wala talagang hiya. Hinding-hindi kami bibili roon. Kung nasaan si Ate Nyan, doon din kami. Inisin natin ang mga ganid na management na iyan. Pati na ang mga mabahong kapitalista. Ito, paano nangyari ito? Bakit hindi matalo ng shop ni Emmy? Lynn, ang babaeng si Sunyan. Anong nangyayari? Hindi ba't sarado ang 3 shop na ito ng ilang araw? Bakit lumipat din sila rito? Anong nangyayari? Hindi ba't sarado ang 3 shop na ito ng ilang araw? Bakit lumipat din sila rito? Per, iyong jewelry shop. Ang Liz Gold Shop. Hindi ba sabi nila magsasara sila para sa renovation? Hindi pumunta pa nga ako roon kanina. Bumili ako ng regalo para sa Mother's Day. May promo sila. Bawas 30 bawat gramo ng ginto. Ang lakas ng benta nila. Per. Lumipat na rin ba rito ang Chenggu ang fitness? Lumipat na sila. Bago na lahat ng gamit. Mas maganda ang experience kaysa dati. Pati ba ang Aurora Sports lumipat na rin? Upgraded na lahat ng equipment.
Naka-4,000 at 70 graphics card at 4 curved screen na. Ang saya, di ba? Subukan mo na agad. Magaling na bakasyon. Magaling na pagbisita sa kamag-anak. Nagsabuatan kayong 4 para lokohin ako. Si Sun Yan to. Gumagamit siya ng maduming laro. Ako pa talaga ang sinubukan niya. Titingnan ko lang kung anong pabor ang ibinigay mo sa tatlong iyan. Bagay na bagay po sa inyo ito. Dahil lumipat kami sa bagong shop, bibigyan ko pa kayo ng discount sa labor fee. Boss Lee, hindi ba sabi niyo magbabakasyon kayo? Bakit ang busy niyo rito? Short trip lang. Balikan lang sa isang araw. Talagang nagpunta pa rito si Manager Wang galing sa tapat. May problema ba? Tama na. Huwag na kayong magpanggap. Nakita ko na ang mga poster niyo. Nakipagsabuatan kayo kay Sun Yan para sabay-sabay lumipat, no? Ingat po kayo. Manager Wang. Ano bang sinasabi nyo? Anong sabuatan ang pinagsasabi nyo? Nagnenegosyo lang ako. Kalayaan ko kung saan ko gustong lumipat. Sa totoo lang, anong pabor ang ibinigay sa iyo ni Sun Yan? Dodoblehin namin iyon. Dagdag pa ang kalahating bawas sa upa. At libreng upa para sa unang 3 buwan. Ano sa tingin mo? Naku naman. Manager Wang. Napakagalante nyo talaga. Pero nakalipat na ako. Ayaw ko nang mag-abala pa. Saka, dito sa Huijing Chandi. Hindi pa huli ang dami ng tao kumpara sa kabila. Bakit pa ako babalik doon? Boss Lee. Huwag mo nang hintayin na dumaan pa tayo sa santong paspasan. Hindi pa tapos ang kontrata mo pero lumipat ka na. Paglabag iyan sa kontrata. Heto ang bayad sa multa. Bilangin mo. Walang kulang iyan. Ako si Lilan sa negosyo. Sumusunod ako sa patakaran. Kung magkano ang dapat bayaran, babayaran ko. Hindi ko pang hihinayangan ang perang iyan. Wala kang pananaw sa hinaharap. Ang Sheng Taihwi ay isang subok na mall. Nandito ang pundasyon. Bumalik ka na. Sige na, Manager Wang. Nagbayad na ako ng multa. Huwag mo na akong bulahin. Busy pa ako rito. Maaari na kayong umalis. Halikayo. Tingnan nyo ang modelong ito. Bagong dating lang. Matandang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pupuntahan ko si Luchen. Titingnan ko kung sino ang makakapagbigay sa kanya ng pwesto. Na mas malaki pa sa Sheng Taihwi. Tingnan natin kung tatanggihan din niya ako. President Lu, hindi ba't sabi mo ay magsasara ka muna? Para sa ilang pagsasaayos. Ang bilis mo namang lumipat. Nagbago ang plano. Tama na, President Lu. Huwag mo na akong lokohin. Anong pabor ang ibinigay sa iyo ni Sun Yan? Hindi kita maintindihan. President Lu, didiretsuhin na kita. Bumalik ka lang sa Sheng Taihwi. Kalahati na lang ang upa. Libre ang property fees. At libreng upa sa unang 3 buwan. Pareho tayong negosyante. Sapat na ang mga kondisyong iyan, di ba? Kahit anong kondisyon, hindi ako lilipat. Nag-aalala ka ba dahil mahirap maglipat pabalik? Ako na ang maghahanap ng maglilipat. Sagot ko lahat ng gastos. Malinaw na ang sinabi ko. Hindi ako lilipat. May iba ka pa bang kailangan? President Lu, lumipat ka bago matapos ang kontrata. Dapat kang magbayad ng hindi bababa sa 100,000 bilang multa. Legal team. Halikayo rito. President Lu. Ito ang mga fire safety violation records. Ng Sheng Taihwi Mall. Ang fire hydrant sa tapat ng shop nyo. Hindi sapat ang pressure ng tubig. May mga nakaharang sa evacuation route. May kabuuang 7 puntos. Ayon sa kontrata, ang party o ang unang lumabag. Ikaw, anong pinagsasabi nyo? Ang mga usaping ito. Sa korte na natin pag-usapan. CJ, ang tindi mo. Mga walang modo. Darating ang araw na luluhod din kayo sa akin. Susunod, hindi ako naniniwalang. Hindi ko makukuha ang isang maliit na internet cave. Young President Su, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bumalik ka na sa Sheng Taihwi. Ibibigay ko ang kahit anong hilingin mo. Hindi ako lilipat. Hindi mo man lang ba pakikinggan ang alok ko? Manager Wang. Huwag niyo nang sayangin ang laway niyo. Dahil nakalipat na ako rito. Wala talaga kaming balak bumalik doon. Kahit ano pang sabihin mo, walang silbi. Aalis kayo kahit hindi pa tapos ang kontrata niyo. Paglabag yan sa kontrata. Kaya mo bang bayaran ang multa sa paglabag? Manager Wang. Tingnan mo muna ito. Artikulo 17 ng kontrata ng mall niyo. Dapat siguruhin ng unang panig ang 24 oras na kuryente. Ilang beses mo na kaming pinutulan ng kuryente. Gusto mo bang tawagan ko ang abogado ko para kwentahin ang multa? Tingnan natin kung sino ang dapat magbayad. Kalokohan.
Manager Wang, tumigil ka na. Ingat sa pag-alis. Hindi na kita ihahatid. Mga taong hindi alam kung sino ang mas makapangyarihan. Mali. May mali talaga rito. Nag-alok na ako ng napakagandang kondisyon. Pero wala man lang sa kanila ang naging interesado. At pare-pareho pa ang dahilan nila sa pagtanggi. Siguradong may kakaiba rito. Hello. Tulungan mo akong imbestigahan ang Huijing Tiandi. Ang 4 na bagong lipat na tindahan doon. Ang background ng mga may-ari. Mga koneksyon at impormasyon sa negosyo. Alamin mong lahat yan. Sa loob ng 3 araw. Gusto ko ang resulta. Soon yan. Titingnan natin kung anong pakulo ang ginagawa mo sa akin. President Lin, nalaman ko na. Si Sun Yan ang may gawa ng lahat. Siya na naman. Tingnan nyo. Sa isang group chat na may 5,000 miyembro. Sinisiraan niya tayo ng husto. Ang lahat ng fans niya. Sumunod sa kanya. Doon sa tapat, sa Huijing Tiandi. Masyado ko siyang pinagbigyan. Isinama pa niya ang tindahan ng ginto sa 1st floor. Ang gift sa 4th floor. At ang e-sport shop sa 5th floor. Dinala niya silang lahat doon. Ano? 4 na tindahan ang sabay na lumipat. Opo. Personal ko silang tinanong. Buo ang loob ng 3 yun na sumunod sa kanya. Kahit anong alok ko, ayaw nilang bumalik. President Lin. Siguradong may maduming laro itong si Sun Yan. Nakipagtalik ba siya? O nagbigay ng share sa negosyo? Hindi pa po malinaw. Nagpaimbestiga na ako. Ang sigurado lang, para sa araw ng pagbubukas na ito. Malaking puhunan ang ginastos niya. Isang hamak na may-ari ng dessert shop. Gaano ba kalaki ang puhunan niya? Marami akong pera para tapatan siya. Tama po. Nandyan ang kakayahan nyo. Pero, parang hindi sapat ang umasa lang sa mga fans ngayon. May iba pa ba kayong paraan o resources? Buti na lang at may nakatago pa akong alas. Bukas, ipapakita ko sa mga taong iyan sa tapat kung ano ang tunay na sikat. Grabe. Pumunta si Wang Qiang sa shop ko kanina. Alok niya agad, kalahati na lang ang upa. At may libre pang 3 buwan. Sabi pa niya, dodoblehin daw ang mga benepisyo ko. Pinuntahan din niya ako. Halos ganoon din ang sinabi. Pareho lang. Napakalaki ng mga inalok niyang kondisyon. O ano? Naakit ba kayo? Sa totoo lang, iyong mga alok niya, talagang nakakatukso pakinggan. Nga, muntik na akong magpadala. Konting-konti na lang talaga, pero hanggang pakinig lang yun. Kaya, nagsisisi ba kayo? Hindi. Pamilya tayo. Kahit anong alok pa, hindi kami aalis. CJ, ang galing niyo mag-isvin, ah. Atin yan. May problema tayo. Lahat ng tao ay lumipat na sa Startia. Ano? Diyos ko. Tumingin siya sa akin. Bilis, kunan mo ako ng litrato. Gusto kong makasama sa frame si Opa. Elma, Lin, ang galing talaga ng diskarte nyo. Nang dumating ang mga influencer na ito na may malalaking muscle, bumuhos agad ang mga customer. Siyempre naman, ang network ko, si Lin Jiao Jiao, ay hindi mapapantayan ng mga hamak na cake shop na iyan. Tama, tama. Nagpadala ako ng tao para mag-check. Ang mga tao sa pwesto ni Sunyan. Lumipat na lahat dito sa atin. Pati ang amo nila nandito rin. Oh, Boss Su. Day off mo ba ngayon? Wala nang tao sa shop mo, di ba? Nakita mo na. Ito ang tunay na dagsa ng tao sa isang opening. Ang nakikita ko lang ay, gagawin nyo ang lahat para lang sumikat. Inggit ka lang. Sa bagay, isang pitik lang ni Emes. Lin, nakapag-imbita na siya ng ganito karaming gwapo. Kayo, bukod sa pagbababa ng presyo, ano pa bang alam nyo? Akala nyo ba ang galing nyo na dahil lang sa mga influencer? Ang nian yan dessert shop namin. Ilang taon na kaming nakatayo. Umaasa kami sa mga tapat na customer. At sa reputasyong galing sa kalidad ng pagkain. Reputasyon. Sa panahon ngayon kung saan kasikatan ang mahalaga. Sa tingin mo ba sa ilang suki mo? Tatagal ka pa ng ilang araw. Maging praktikal ka na at magsara na ng maaga. Ikaw, tama na, Manager Wang. Hayaan mo siyang magbukas kung gusto niya. Tutal, bawat araw na bukas siya ay lugi lang siya.
May mga tao talaga sa mundo na hindi alam ang limitasyon nila. Huwag kayong sumobra. Sa pagnenegosyo, hindi ito tungkol sa kung sino ang masikat sa simula, kundi kung sino ang mas magtatagal. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Baka sa huli, sa pilit mong pagkapit, maubos pati ang huling sentimo mo. Titingnan ko rin kung sino talaga ang mawawalan ng lahat sa huli. Hay! Huwag na kayong pumunta doon. Tingnan niyo ang Weibo. Sobrang aksaya naman nito. Tara, doon na lang tayo kay ate niyan. Mas maaasahan pa rin ang mga subok ng dessert shop. Atin yan, ang galing nyo talagang mag-isip ng advance. Atin yan. Ang dami ng tao sa shop na iyan. Mas marami pa kaysa sa atin kahapon. At ang dami nilang binibili. Anong gagawin natin? Mas madali kapag marami silang binibili. Atin yan, anong ibig mong sabihin? Kunan nyo ng video kung anong nangyayari sa mga binili nila. Saan napupunta ang mga milk tea? Ininom ba, tinapon o binuhos lang? Ispost nyo yan sa internet. Hayaan na natin ang publiko ang humusga. Nakuha ko na. Galit ang mga netizens. Sa ganitong klaseng pag-aaksaya para lang sa hype. Kapag napatunayan ito, siguradong tapos na ang career nila. Pupunta na ako para kumuha ng video. Atin yan, wala na si Ime. Lin ngayon, nawala na rin siya ng mga followers. Kasalanan niya rin yan. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Hindi pwedeng umasa lang sa followers sa pagnenegosyo. Kaya kanilang pasikatin ng husto. Pero kaya ka rin nilang pabagsakin. Wang Qiang, tingnan mo to. Puro pambabati ko sa akin ang nasa internet ngayon. Ano ang ipinangako mo sa akin noon? Sabi mo siguradong kikita ang shop na ito. Na makakapag-franchise na tayo sa loob ng 1 taon. Anong nangyari ngayon? Sino bang mag-aakala na ang 3 milyong followers mo ay walang silbi? Ngayong may problema, sa akin mo lahat isisisi. Elma, Lin, ako, hindi ko rin inaasahang mangyayari ito. Huwag mo akong idaan sa ganyan. Kapag hindi mo ito naayos, ang gulong ito, ipapawalang bisa ko na ang upa ko ngayon din. Ayaw kong madamay sa kamalasan mo. Magpigil ka. Ngayong ang mga tindahang iyon, na may pinakamaraming mamimili, ay umalis na. Bumagsak ng husto ang dami ng tao sa mall. Hindi na natin hahayaang mabawasan pa ang mga nangungupahan. Wang Qiang, tingnan mo ang sarili mo. Simula nang lumipat ang mga tindahang iyon, alam mo ba kung gaano kalaki ang ibinaba ng dami ng tao? Kapag nagpatuloy pa ito, bilang property manager, sisibakin na kita. Manager Zhao, gagawan ko po agad ito ng paraan. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Kapag hindi bumalik ang mga tao, madedemote ka. Wang Qiang, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Sabi ko, kapag hindi mo naayos ang problema, aalis na ako sa inuupahan ko. Ngayong ang mall ay wala nang masyadong tao. Kapag umalis pa si Manager Lin, siguradong si Manager Zhou ay hindi ako mapapatawad. Manager Lin, huwag po muna kayong magmadali. Bigyan niyo ako ng 2 araw. Siguradong aayusin ko ang problema. Sige, bibigyan kita ng 2 araw. Kapag hindi mo naayos, huwag mo akong sisisihin kung magalit ako. Tingnan mo, kapag hindi pa tayo gumawa ng paraan, may bagong produkto na naman si Sun Yan. Manager Lin, may naisip na akong paraan. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong sa harap ng tindahan ni Sun Yan ay wala nang kahit isang tao. Nasaan ang manager nyo? Lumabas ka rito. Ginoo. Ano po ang nangyari? Kumain ako ng dessert nyo at nagsukat-nagtay ako. Ngayong araw, kailangang malaman ng lahat ang tungkol sa inyo. Kayong mga negosyanteng walang konsensya. Magandang araw po. Kami po ay mga reporter mula sa Yangsheng Daily. Ano po ang masasabi nyo sa reklamo ng customer tungkol sa kaligtasan ng pagkain? Ano po ang tugon nyo sa isyung ito? Sa dami ng taon na nagpapatakbo ako ng tindahan, pinakaimportante sa akin ang kaligtasan ng pagkain. Bawat proseso at bawat sangkap ay mahigpit naming sinusuri. Imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang. Nagkakamali. Na ospital na ako, paano ako magkakamali? Isa kayong mapanlin lang na tindahan. Pera lang ang iniisip nyo. Wala kayong pakialam sa buhay ng mga customer. Wala kang sapat na ebidensya. Paano mo nasabing sa amin? Nagmula ang problema. Narito ang ebidensya. Malinaw na nakasulat sa medical report mula sa ospital. Dahil ito sa pagkain ng dessert, na naging sanhi ng pananakit ng tiyan.
Nagpakita na siya ng report mula sa ospital. Imposibleng peki yan. Nga, nasa harap na natin ang ebidensya. Ano pa ang idadahilan nyo? Humingi na kayo ng paumanhin. Sige, sabihin mo. Aling dessert ang binili mo kahapon? Anong flavor? Anong sukat? Bumili ako ng Mango Mouse. Original flavor, 70% sugar. At kumuha rin ako ng cheese cubes. Eksakto ang mga detalye ng flavor at produkto. Wala na kayong masasabi ngayon, di ba? Magbayad na kayo at humingi ng tawad sa kanya. Mabuti pang isara nyo na lang ang tindahan nyo. Sige, sabihin mo. Anong oras ka? Pumunta rito para bumili ng dessert. Noong bandang 3:00 ng hapon kahapon. Pumunta ako rito para bumili. Bandang 3:00 ng hapon kahapon. Eksaktong oras iyon ng pagdating ng supplier. Para mag-deliver ng cream. Noong oras na iyon, busy si Xiao Yuan sa kusina. At ako mismo ang nasa cashier. Para kumuha ng mga order at mag-asikaso ng mga customer. Lahat na pumasok sa shop. Sa oras na iyon, natatandaan ko, hindi pa kita nakita kailanman. Hindi ka talaga pumunta sa shop ko. Ang lakas ng negosyo mo. Ang daming customer araw-araw. Normal lang na hindi mo ako matandaan. Walang basehan ang mga salita mo. Xiao Yuan, ilabas mo agad. Ang key footage kahapon. Bandang 3:00 ng hapon. Sige po, atin yan. Tingnan ninyong lahat. Bandang 3:00 ng hapon kahapon. May record ang lahat ng pumasok at lumabas sa shop. Wala talagang kuha ang lalaking ito. Na pumasok at bumili rito. Ako. Baka. Nagkamali lang ako ng alaala. Ayos lang, pwedeng pekin ang alaala mo. Pero hindi pwedeng pekin ang kikis ng mo. Nakuhanan ka sa kiki. Totoong pumunta ka sa floor na ito. At bumili rin ng dessert. Pero hindi ka pumasok sa shop ko kailanman. Magsabi ka ng totoo. Saang shop mo ba talaga binili iyon? Sabi ko nang ang nagkamali lang ako. Hindi ko na itutuloy ang pag-expose, pwede ba? Nagdala ka ng mga tao rito ngayon. Para siraan ang shop ko ng may masamang hangarin. Sa pinsalang idinulot mo. Kapag nireklamo kita, magbabayad ka ng hindi bababa sa 100,000. Basta't magsabi ka lang ng totoo. Kung sino ang nag-utos sa iyo at kung saan mo binili iyon. Palalampasin ko ito. Ako. Hindi rito galing ang kinain ko. Binili ko iyon sa Xingcha ni President Lin. Sa katabing siyang Taihui. Sumakit ang tiyan ko. Pero sabi ni President Lin, babayaran daw niya ako. Para manggulo rito sa inyo. Sobrang lala naman yan. Ginamit pa talaga ng Xingcha. Ang paninira at pag-frame up. Nakakadiri naman ito. May problema ang sarili nilang produkto. Tapos naninisi pa ng iba. I-video nyo at i-post sa internet. Para makita ng lahat. Wang Qiang. Kumusta na ang pinapagawa ko? Huwag kayong mag-alala, President Lin. Nakita ko lang kanina. Magulo na ang shop nila. Kapag na-expose na ng mga reporter. Siguradong ang shop ni Sun Yan ay mumurahin ng husto ngayon. Magaling. Titingnan ko sa internet kung paano siya minumura ngayon. President Lin, anong nangyari? Masyado bang malala ang mga mura? Wang Qiang. Tingnan mong mabuti ito. Sino ang minumura rito? Ang Xingcha, nakakasira ng tiyan ang produkto. Tapos naninisi pa ng iba. Nakakadiri. Naninira ng kapwa negosyante. Walang kwenta ang pagkatao. Hindi na ako pupunta sa Xingcha kailanman. Block yan. Naglakas loob ang taong ito na lumabas. Para linisin ang pangalan ni Sun Yan. Ngayon, sira na ng tuluyan ang reputasyon ko. President Lin, huwag kayong magpanik. May paraan pa tayo para mabawi ito. Inasahan ko na ang ganitong sitwasyon. Kaya nakahanda na ang backup plan ko. Anong backup plan? Gagana ba ang paraang iyan? Siguradong gagana. Hindi ba't ganyan naman ang ginagawa para maglinis ng pangalan ngayon? Magtiwala kayo sa akin, walang magiging problema. Baka nga, pwede pa nating gamitin ito para sa Starty. Bilang isang uri ng promosyon. Sige, susunod ako sa iyo. Atin yan, tingnan mo ito dali. Sabi na nga ba, nagpapalinis na ng pangalan si Lin, ang bilis niya, ito na naman siya sa mga gimmick niya. Netizen 4, dati sinisisi ang iba, ngayon naman naghahanap ng lusot. Kung sapat na ang sorry, para saan pa ang mga pulis? Block na yan, hindi na ako iinom sa Starty kailanman. Tama ang hinala mo. Naghahanap nga siya ng sisisihin. Sabi niya, sariling gawa raw iyon ng empleyado. Sinibak na raw niya sa trabaho. Siya pa itong nagmumukhang kawawa. Para bang biktima rin siya rito.
Nakakatawa, akala niya talaga tanga ang mga netizen. Hindi tanga ang mga netizen. Patuloy na bumababa ang bilang ng followers niya. Puro pambabatikos ang nasa comment section ng video niya. Wang Qiang, Wang Qiang. Tingnan natin ngayon kung paano ka pa makakaganti. Bakit hindi na naniniwala ang mga netizen ngayon? Tapos na tayo nito. Manager Wang. Nalaman ko na ang background ni Sun Yan. Huwag mo na akong bitinin. Magsalita ka na. Hulaan niyo kung ano. Si Sun Yan ng Nian Yan Deserts. Nanay niya ang may-ari ng Liz Gold Shop. Asawa niya si Emily. Lunang Chengguang Fitness. At kapatid niya si Suyang ng Aurora Esports. Ano? Anong sabi mo? Isang pamilya. Lahat sila ay tauhan niya. Anong sabi mo? Isang pamilya. Lahat sila ay konektado sa kanya. Siguradong sigurado ako. Chinek ko ang mga record ni Sun Yan. Ang business registration at household register. Ang mga legal representative ng mga shop na ito ay ang nanay, asawa, at kapatid ni Sun Yan. Kaya pala kahit anong gawin ko noon, kahit gaano pa ako kapagod magsalita, at kahit gaano pa kaganda ang alok ko, ang mga buwisit na ito, ayaw pa ring bumalik, magkakasabwat pala silang lahat. Pinagplanuhan nila ito. Mahihirapan tayo nito. Anong mahihirapan? Eksakto ito sa gusto ko. Mas mabuti nang sabay-sabay ko na silang pabagsakin lahat, para hindi na ako mahirapang isa-isahin sila. Ang buong pamilya nila, nagkakaisa sila. Ito, hindi ba mas mahirap silang kalabanin? Ang mga mumurahing shop na iyon, mula nang magsimula ang Sheng Taihui. Nandito na sila, ang luma at baduy ng mga dekorasyon nila. Amoy mahirap, matagal ko na silang kinainisan. Pinapababa nila ang kalidad ng mall natin. Ang star tea lang ni Ameth Lin, ang hindi sapat para itaas ang antas ng mall. Ngayon, maayos na ang lahat. Umalis na ang mga panggulo. Ang mga pwesto sa first floor, fourth floor, at fifth floor, bakante na lahat. Tamang-tama para makahanap ako ng mga bagong tenant. Magpapasok ako ng mas marami. Nakatulad ng Star Tea, iyong mga sikat at high-end na shop. Gagawin kong isang high-end mall ang Sheng Taihui. Para tuluyan nating malampasan ang bulok na mall sa tapat. Tingnan natin kung sino pa ang pupunta roon. Manager Wang, napakagaling ng plano nyo. Isa itong blessing in disguise. Ako ang property manager ng Sheng Taihui. Mas marami na akong nakaharap ng mga negosyante kaysa sa nakilala ng batang iyon, na si Sun Yan. Ang talunin siya ay magiging napakadali lang. Tama po kayo riyan, dahil ikaw ang namamahala sa mall natin. Siguradong matatalo rin natin ang kalaban sa tapat. Sige na, gumawa ka ng investment proposal para sa akin. Bigyang diin mo ang pagiging high-end nito. Gawin mong halimbawa ang Star Tea ni Ameth Lin, galingan mo ang pagkakasulat. Ipadala mo agad iyan, para masimulan na ang pag-akit ng mga investor. Naintindihan ko po, gagawin ko na po agad. Manager Wang, may problema po. Ano ba iyon, bakit ka nagpapanik? Ang Star Tea ni Ameth Lin, parang aalis na sila. Anong sabi mo? Galing lang ako sa third floor. Nakita ko mismo si Ameth Lin na, inuutusan ang mga staff, na baklasin ang singboard. Ang mga staff nila, nag-impact na rin. Sa tingin ko, tatakas na sila. Bakit ngayon pa siya aalis? Umaasa pa naman ako sa start niya para makaakit ng mga investor. Tingnan lang natin kung makakaalis siya. Puntahan natin kung anong drama ito. Ameth Lin, anong ginagawa mo? Dahil ito sa pakikinig ko. Sa palpak mong ideya, pinagawa mo akong scapegoat ang staff ko, para aminin ang pagkakamali. Pero hindi naniwala ang mga netizens. Kung itutuloy ko pa ito, malulugi lang ako araw-araw. Kaysa magtiis dito, mawalan ng pera, at mapintasan ng mga tao. Mabuti pang itigil na ito habang maaga pa. Aalis na lang ako habang kaya ko pa. Ameth Lin, sa totoo lang, normal lang na mapintasan sa negosyo. Bilang isang influencer, alam mo dapat na kahit ang bad publicity, ay publicity pa rin, di ba? O, anong gusto mong gawin ko? Isipin mo, dahil sa laking gulo nito, parang libreng advertisement na ito. Para sa shop mo, sikat ka na ngayon. Samantalahin mo ito. Gumawa ka ng bagong gimmick. Magkunwari kang humihingi ng paumanhin para kumalma sila. Siguradong makakabawi ka.
Sa tindi ng pangbabatikos nila, paano pa ako makakabangon? Nagkaproblema tayo noon. Dahil ginaya lang natin ang mga bagong produkto ni Sunyan. Walang mangyayari kung sunod-sunuran lang tayo sa kanya. Kung gusto nating talunin sila ng tuluyan, dapat gumawa tayo ng mas high-end na milk tea kaysa sa kanya. Oh, sige nga, sabihin mo. Paano natin gagawing high-end yan? Ang milk tea sa shop ni Sunyan ay pangkaraniwan na lang. Sino ba ang gustong bumili sa kanya ng paulit-ulit? May kakilala akong drink master mula sa Europe. Hire natin siya. Kahit ano pa ang lasa ng milk tea, tataas agad ang level ng shop mo. Ang mumurahing dessert shop ni Sunyan ay hindi man lang papantay sa iyo. Sige, susundin kita. Ito na ang huling pagkakataon ko. Elma, Lin, Manager Wang, bago tayo gumawa ng bagong produkto, gusto ko munang mag-survey tungkol sa panlasa ng mga lokal. Mas madali itong bebenta kung swak sa panlasa nila. Iyon ang sikreto para mag-click. Huwag na. Hindi na kailangang sumunod sa panlasa ng masa. Tama. Sayang lang sa oras iyan. Bakit pa kailangang dumaan sa mga walang silbing prosesong ito? Kailangan nating magmadali. Dapat nating itatag agad ang ating high-end na posisyon. Kailangang malampasan natin agad si Sunyan. Tama. Hindi natin pwedeng hayaan si Sunyan na matuklasan ang ating oportunidad sa negosyo. Dapat natin siyang gulatin. Paano naman ang mga sangkap? Dapat ay gumamit tayo ng mga lokal, di ba? Lahat ng sangkap para sa milk tea. Gumamit ng pinaka-high-end na mga produktong kanluranin. Ang gusto nating gawin ay maging high-end at kakaiba. Tama. Basta't hindi pa ito nasusubukan ng mga lokal, ayos na. Ipakita natin sa kanila ang bago. Nang hindi gumagawa ng taste survey at direktang ipipilit ang mga kanluraning result. Natatakot ako na baka mababa ang pagtanggap ng publiko. Medyo malaki ang panganib. Gawin mo na lang ang sinasabi namin. Huwag mo nang alalahanin ang ibang bagay. Sige po. Susunod ako sa gusto ninyong dalawa. Para sa pagbuo nito. Tapos na ang paggawa ng bagong produkto. Gumamit kami ng imported na truffle sauce mula sa Italy. At Japanese black gold bamboo charcoal. Maaari nyo nang tikman ang lasa. Magaling. Ang dalawang sangkap na ito ay sapat na para mapahanga ang mga customer. Pagdating ng panahon, ang mga sangkap na ito ay dapat bigyang diin sa mga flyer. Anong klaseng lasa ito? Ang weird at ang pangit ng lasa. Hindi ko talaga malunok. Wang Qiang, magtatagumpay ba talaga tayo rito? Nasanay ka lang kasi sa lasa ng ordinaryong milk tea. Kaya mo nasasabing hindi masarap. Pero kung mas hindi sanay ang mga tao at hindi pa nila ito natitikman, mas lalo itong matatawag na premium milk tea. Ganyan ang gusto ng mga taong iyan. Sige, ilalabas na natin ito bukas. Miss, may bagong labas ang Xingcha ngayon. Libre ang aming milk tea. Tuloy po kayo para tumikim. Milk tea na nagkakahalaga ng 100 yuan bawat baso. At libre pa sa loob ng 1 linggo. Dati, kahit nagkaroon ng issue sa food safety. Pero dahil napakagalante nilang mamigay ng libre, mukhang gusto na talagang magbago ng Xingcha. 100 yuan na milk tea. Sayang naman kung hindi susubukan. Susubukan ko ito. President Lin, tingnan nyo. Dahil sa libreng pamimigay natin. Sa loob ng 1 linggo, naging usap-usapan tayo kahit saan. Sino pa ang makakaalala sa nangyaring issue sa food safety noon? Sa wakas, makakabawi na tayo. Tingnan natin kung paano palalaban si Sunyan sa akin. Atin yan, tingnan mo ito. Nababaliw na si President Lin para lang makabawi. Anong nangyari sa kanya? Nagpabili ako sa Xingcha ng 1 baso. Ng bagong produkto nila na 100 yuan ang isa. 100 yuan bawat baso. At ang Xingcha, may papromo pa para sa mga fans. Sa loob ng 1 linggo, libre ang milk tea para sa mga customer. Sa unang araw pa lang ngayon, mahigit 300 katao na ang nabigyan nila. Libre sa loob ng 1 linggo. Talagang namumuhunan siya ng malaki. Nga, atin yan. Dapat ay magsasara na ang shop niya. Pero dahil dito, maraming tao na naman ang sumusuporta sa kanya. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Tikman mo muna ang lasa ng milk tea. Titingnan natin. Ito ba ang tinatawag nilang European milk tea? Akala ko naman napakasarap. Hindi ko talaga maintindihan. Ang pangit na nga ng lasa. Ang mahal pa ng benta.
Dahil gumamit sila ng mga mamahaling sangkap. Natural lang na maging mahal. Handa silang gumastos ng malaki. Hayaan mo lang siya. Pero ang laki ng puhunang inilaan nila mukhang epektibo. Dahil sa libreng promo nila, maraming customer ang bumalik sa kanila. Hindi ba tayo magbibigay ng discount? Huwag nating hayaang maagaw nila ang lahat ng tao. Huwag muna, manatili lang tayo sa plano. Bakit? Lahat naman ng tao ay mahilig sa libre. Pero sa negosyo ng pagkain, ang lasa ang nagpapanalo sa huli. Hindi ang mga pakulo. Pero sa ngayon, mukhang nakakaakit talaga. Ang mga libreng bagay, makakaakit lang iyan ng mga customer na isang beses lang bibili. Isipin mo, kung libre man ang iniinom mo pero hindi mo naman gusto ang lasa. Kahit libre pa iyan, iinom ka pa ba ulit? Hindi na. Pero atin yan sa mga flyer nila. Pilit nila tayong sinisiraan. Sinasabi nilang hamak na palamuti lang tayo. Wala ba tayong gagawing aksyon para gumanti? Ang simpleng pagganti ay masyadong madali para sa kanila. Gagamitin natin ang promo na ito para hindi na sila makabangon kailanman. Shai, ito ang pinakabagong investment plan ni Wang Qiang. Naghahanap siya ng mga high-end na shop para gumawa ng isang high-end mall. Ginamit pa niya ang Xingcha ni MS Lin bilang halimbawa ng high-end brand. Sabi niya, makakaakit daw ito ng maraming mayayamang customer. Atin yan. Ginagamit lang ni Wang Qiang ang Xingcha ni MS Lin para makaakit ng iba pang mga high-end shop. Hindi lang basta pangganyak, kundi gatasan din niya ito. Desidido si Wang Qiang na gawing high-end. Ang Sheng Taihui, wala siyang pakialam kay MS Lin o kung kikita ba ang Xingcha niya. Sa tingin niya, ang Xingcha ni MS Lin ay pampahatak lang ng mayayamang customer. Pandagdag forma at pain para sa iba. Pang high-end brands. Kahit gaano pa kalaki ang malugi o kahit gaano pa karaming pera ang mawala kay MS Lin, hindi niya iyon papansinin. Nakakasuka naman iyan. Ginagawa lang niyang tanga si MS Lin. Iapakikita ko na ang planong ito kay MS Lin para malaman niya ang tunay na kulay ni Wang Qiang. Kung pag-aawayin natin sila ngayon, masyadong madali iyon para sa kanila. Madali. Atin yan. Inaabuso na nila. Tayo ng husto. Huminahon ka lang. Hindi magtatagal. Aanihin din nila ang bunga ng ginagawa nila. Huling araw na ngayon. Kumuha na kayo ng libreng inumin. Mahigit 100 yuan din ito. Sayang naman kung hindi kukuha. Tama. Total libre naman. Pila lang ang kailangan. Bilis, baka maubusan tayo. Wang Qiang. Puno ang shop araw-araw nitong mga nakaraang araw. Mukhang nakuha na natin ang mga customer. Ang galing talaga ng paraan mo. Dahil po iyan sa inyo, Inef. Lin, dahil handa kayong gumastos. Ngayong sikat na ang high-end image natin. Ayos na. Kapag natapos na ang promo, mapipilitan na silang magbayad. Maghanda na tayong magbilang ng pera. Boss, pabili ng 2 baso ng inyong high-end na milk tea. Iyong libreng klase. Magandang araw po. Ang aming libreng promo ay natapos na noong alas 12. Kung bibili kayo ngayon, kailangang magbayad ng orihinal na presyo. 100 yuan bawat baso. Ano? Tapos na ang promo. Talagang ibinebenta nila ng 100 ang isa. Na-curious lang naman ako noong una. Ngayong natikman ko na. Wala namang espesyal sa milk tea na nagkakahalaga ng 100. Napakapangit ng lasa. Sa totoo lang, itong inyong 100 yuan na milk tea, kumpara sa 30 yuan na milk tea sa tapat, ay napakalayo ng kalidad. Sino ba ang papayag na magpaloko rito? Tama, ang lakas ng loob nilang magpresyo ng ganoon kataas. Kung alam ko lang na ganito kapangit ang lasa, hindi ko na sana kinuha kahit libre pa. Mga walang utang na loob. Tumigil lang ang promo, hindi na agad bibili. Dati naman, sarap na sarap silang uminom, di ba? Ito, baka hindi pa sanay ang mga customer na magbayad. Anong magiging okay din pagkalipas ng ilang araw? Tingnan mo ang loob ng shop ngayon. Wala man lang kahit anino ng tao. Gumastos ako ng napakalaking pera para kumuha ng mga developer at magsagawa ng libreng promo. Tapos ganito lang ang kahihinatnan. Boss Su, paalis na halos lahat ng tao sa shop. Ibigay mo na. President Lin, ito po ang ipinapabigay sa inyo ng isang tao.
Ipaliwanag mo ito. Tungkol saan itong investment proposal? Na ito. President Lin, bakit po kayo nagagalit ng ganyan? Isa lang naman itong ordinaryong investment proposal. Para sa mall. Ordinaryong investment proposal. Tingnan mo mismo kung ano ang nakasulat dito. Ang Xingcha, bilang kinatawan ng high-end brand, ay magsisilbing panghatak ng investment sa mall at kukuha ng mga high-end na customer. Hindi ba't ginagawa mo lang akong pain para sa iyong investment? Hindi po. President Lin, makinig po kayo sa akin. Kaya pala noong una, hindi mo binigyan ng oras ang mga developer na mag-survey ng lasa. Minamadali mo akong gumastos ng malaki para maging high-end brand. Dahil pala nagmamadali kang gamitin ako bilang eksperimento. Wang Qiang, ginagamit mo lang pala ako. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng Xingcha. Kapag nagpasok tayo ng mga high-end brand, tataas ang level ng mall. At ang iyong Xingcha ay makakaakit ng mga mayayamang customer. Huwag mo akong bulahin. Tingnan mo ito. Ito ang lahat ng aking totoong lugi. Ang pondo para sa libreng promo. Gasto sa mga sangkap. Sweldo ng mga tauhan. Pati na ang gasto sa renovation. Wala pang kalahating buwan mula nang magbukas. Nalugi na ako ng kabuang 1.5 milyon. Babayaran mo ba ang lahat ng lugi na ito? President Lin, bakit niyo po ako sinisisi? Nagpakapagod ako. Para sa inyo. Naghanap ng mga resources. At gumawa ng mga koneksyon. Sinong mall manager ang makakagawa ng ginawa ko? Tapos ngayon gusto niyo akong pagbayarin sa lugi. Anong kinalaman ko rito? Ganyan talaga ang takbo ng merkado. Wala rin akong kontrol doon. Kung hindi ikaw ang magbabayad, sino? Nangako ka sa akin noon na magiging chain store ang shop na ito. Kaya lang ako pumayag na pumasok dito. Sadyang tinaasan mo ang upa at pinutulan ng kuryente si Sunyan para mapaalis siya. Hawak ko ang alas laban sa iyo. Kapag hindi ka nagbayad, isusumbong kita. Mahigit 1 milyon lang ang nalugi. Nagwawala ka na agad. Hindi ba't may 3 milyong followers ka? Bilang isang sikat na influencer, may sumusuporta pa sa iyo. Para sa iyo, maliit na bagay lang iyan. Wang Qiang, anong klaseng pananalita iyan? Narito ako para kumita. Hindi para gatasan mo lang. Kung hindi dahil sa ideya mo, hindi ako malulugi ng ganito kalaki. Sino ba noon ang umiiyak na nagmamakaawa sa aking gumawa ng paraan? Masyado kang gahaman sa mabilisang kita. Tapos ako ang sisisihin mo. At saka, gumagamit ang shop mo ng mga expired na sangkap. At nanamantala ka ng mga empleyado. Kapag nabulgar ang mga ito, hindi sigurado kung sino ang unang babagsak. Wang Qiang, ang lakas ng loob mong bantaan ako. Lalabanan kita ng patayan. Wang Qiang, ginawa mo akong gatasan. Hindi kita mapapatawad. Kung hindi ka lang tanga, hindi ka sana nagamit. Tingnan nyo, ang may-ari ng Xingcha at ang property manager. Nagsusuntukan na. Dati pa ako naiinis sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, ang Nianyan Desert Shop ay hindi sana aalis. Nag-aaway ang mga aso. Pareho silang walang kwenta. Niloko mo ako. Baliw kang babae ka. Nalugi na ng tuluyan. Sige, magbugbugan kayo. Nakakagaan ng loob panoorin ito. Atin yan. Ang planong inihanda mo ay napakatalino. Ngayong kumalat na ang video sa internet. Tapos na ang reputasyon ng Xingcha. Sira na rin ang pangalan ng Sheng Taihui. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng katahimikan. Binigyan ko lang ng kutsilyo ang 2 taong naghahanap ng sarili nilang kapahamakan. Wang Qiang, tingnan mo ang sarili mo. Nakipagbugbugan ka kay Ms. Lin sa lobby. Kumalat ang video sa buong internet. Ang mukha ng Sheng Taihui ay ipinahiya mo ng husto. Zeo, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Nangako ka noon na, kapag pinaalis si Sunyan, at pinapasok si Ms. Lin, tataas ang antas natin. Ngayon, ano na? Bumagsak ang Xingcha at nasira ang reputasyon. May mukha ka pang humarap dito. Zhu, nagkakamali po kayo. Bahagi po ito ng lahat ng aking stratehiya. Stratehiya? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong stratehiya ito. Matagal ko na pong napapansin na hindi maganda ang ginagawa ni Ms. Lin. Isa lang siyang panggulo. Sinisira niya ang pangalan ng mall. Ngayong bumagsak na siya, tamang-tama para alisin ang salot na iyan. Maghahanap tayo ng mga bagong investor. Wala akong pakialam sa mga pakana mo. Sa loob ng 1 buwan, ibalik mo ang dami ng tao rito. Kung hindi mo magawa, lumayas ka.
Huwag kayong mag-alala, Jimsy. Zeo, 1 buwan lang. Ipinapangako ko. Manager Wang, ito ay ayon sa inyong utos. Inayos ko na. Ang listahan ng mga nangungupahan na tataasan ang upa. Kakaunti ang tao sa Sheng Taihui. Dahil, hindi pang high-end ang mga tindahan. Puro maliliit na negosyante lang. Hinihila pababa ang kalidad. Magaling. CJ, sundin ang listahan ng mga tindahan. At isa-isang itaas ang upa. Manager Wang, masama ang reputasyon ng mall ngayon. Nag-aalinlangan ang mga nangungupahan. Kung itataas natin ang upa ngayon, baka magsilayasan silang lahat. Mall ko ito. Ako ang magpapasya kung itataas ang upa o hindi. Ang ginagawa ko ngayon ay pagsasala. Hindi pagpapakitang tao. Wala nang negosasyon. Lahat ng upa ng maliliit na tindahan. Itataas ng 30%. Kapag hindi nakabayad sa loob ng 1 linggo, palayasin. Pero paano kung malaman ni President Xu? Ako na ang bahala kay President Xu. Kapag nakapili na ako ng mga high-end na tindahan, at bumalik na ang mga tao, makikinig na sa akin si President Xu. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Maghintay ka lang. Hindi magtatagal at ang Sheng Taihui ay magiging isang high-end mall. Pagdating ng oras na iyon, Sunyan, kahit lumuhod pa ang pamilya nyo, at magmakaawa sa akin, hindi ko kayo papapasukin. Baliw talaga yang si Wang Qiang. Bulok na nga ang mall. Imbis na mag-isip kung paano kukuha ng customer, nagtaas pa ng upa. Sinasabi pang itataas daw ang kalidad. Tingin ko gusto niya lang. Tayong lahat na palayasin. Nga. Sobrang pang-aapi na ito. Tama. Itong shop ko ng damit pambabae. Mula nang mangyari yung saksing siya. Paunti na ng paunti ang mga tao araw-araw. Halos hindi na nga kumikita pambayad ng upa. Tapos ngayon, magtataas pa ng 30%. Itong kainan ko, maliit na nga lang ang tubo. Kung tataas ng 30% ang upa, pati ang kikitain ko, hindi sasapat pambayad ng upa. Gusto niya yata akong itumba ng tuluyan. Sobra na talaga siya. Kung hindi tayo patatahimikin ni Wang Qiang, huwag din natin siyang patulugin ng mahimbing. Dahil mapilit siyang magtaas ng upa. Sabay-sabay tayong mag-alisan. Wala nang atrasan ito. Tingnan natin kung paano siya magpapaliwanag. Madaling umalis, pero saan tayo makakahanap ng bagong pwesto? Ang pagpapaayos at paglipat. Gastos na naman yan. Hindi namin kaya ang ganyang abala. Itong beauty shop ko. 6 na buwan pa lang mula nang ipaayos. Kung hindi aalis, mas malaki ang lugi. Kung aalis naman, sayang ang ginastos sa pagpapaayos. Wala na talagang mapuntahan. Maghihintay na lang ba tayo? Nalokohin ni Wang Qiang. Wala na bang ibang paraan? Nga pala, nabalitaan ko. Ang pamilya ni Sunyan, na pinalayas ni Wang Qiang noon. Lumipat na lahat sa Huijing Tiandi. Pinuntahan ko sila noong nakaraang araw. At ang negosyo nila roon, sobrang lakas at sikat na sikat. Totoo ba yan? Siguradong sigurado ako. Nakausap ko ang guard. Sa Huijing Tiandi, sabi niya mula nang lumipat doon sina Sunyan. Dumami ng ilang beses ang mga tao. Maraming tindahan ang nakinabang. Doon sa Huijing Tiandi, pwede pa kayang lumipat doon. Mahal ba ang upa? May discount ba? Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin si Sunyan para tanungin ng personal. Tama. Sumama tayong lahat. Pinalayas din siya ni Wang Qiang. Siguradong maiintindihan niya tayo. Boss Su. Ako si Zhang Hong. Mula sa Sheng Taihui, nagtitinda ng damit pambabae. Sila rin ay mga tenant sa Sheng Taihui. Pinahihirapan na kami ng husto ni Wang Qiang. Ate Zhang, huwag po kayong mag-alala. Dahan-dahan nyo lang sabihin ang kailangan nyo. Nababaliw na si Wang Qiang. Bigla niyang gustong itaas ang upa naming lahat ng 30%. Kapag hindi nakabayad sa loob ng 1 linggo, palalayasin kami. Wala na kaming ibang matakbuhan. Kaya lumapit kami sa iyo. Ang pagtaas ba ng upa ni Wang Qiang ay para sa lahat ng maliliit na tenant. Mahigit 20 pwesto ang nakatanggap ng abiso. Kapag hindi nakabayad sa loob ng 1 linggo, palalayasin. Wala kaming mapupuntahan kung aalis kami. Pero kung mananatili kami, malulugi lang kami. Ate Zhang, ilang tenant ang katulad mo ang sitwasyon na wala nang magawa dahil sa taas ng upa? Mga ilan sila? At anong mga uri ng negosyo ang sa kanila? Mga 12 o 13. May mga damit pambabae, pagkain, at mga produktong pampaganda. Lahat sila ay ilang taon nang mga lumang tenant. Sige po, susubukan ko pong magtanong sa Huijing Tiandi. Babalitaan ko po kayo agad.
Salamat, Boss Su. Salamat po, Boss Su. Pasensya na sa abala. Atin yan. Napasubo tayo sa gulo. Bakit parang? Ang saya-saya mo pa. Dati, hindi ba't lagi tayong sinasabihan na maliit ang pwesto natin at baduy ang dekorasyon? Nga, bakit? Ngayon may pagkakataon na tayong palawakin ang ating negosyo. Tara, puntahan natin ang property manager ng Huijing Tiandi na si Chen Fei. May pag-uusapan kaming negosyo. Boss Su, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Tuloy, maupo ka. Manager Chen, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta ako rito ngayon dahil gusto kong malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng pagpapaupa sa Huijing Tiandi. Ilang pwesto pa ang bakante? Sa totoo lang, kalahati pa lang ang may nangungupahan. Kalahati pa ng mga pwesto ang bakante. Hindi ko alam kung saan makakahanap ng mga tamang negosyante. Kung mayroon akong mahigit 10 dekalidad na mga negosyante, tatanggapin mo ba sila? Boss Su, hindi ka ba nagbibiro? Hawak ko ang mahigit 10 maliit na negosyante mula sa Shengtaihui. Naglabas lang ng utos si Wang Qiang. Lahat ng maliliit na negosyante, itataas ang renta ng 30%. Kapag hindi nakabayad sa loob ng 1 linggo, kailangang umalis. Nagkakagulo na ang mga tao roon ngayon. Lahat sila ay naghahanap ng malilipatan. Ang ibig mong sabihin, palilipatin mo sila rito sa amin. Tama, Boss Su. Noon, pumayag ako na lumipat ka agad dito. Dahil alam ko, ang maganda mong reputasyon. Pero ang mga negosyanteng ito, sa totoo lang, ang mga ayaw na ng Shengtaihui, ay baka hindi rin magustuhan. Dito sa Huijing Tiandi. Manager Chen, naiintindihan ko ang mga inaalala mo. Pero naisip mo ba, pagkatapos ng lahat ng panggugulo ni Wang Qiang, anong klaseng mga negosyante? Ang mga nakatagal hanggang ngayon, ang mga nakasurvive hanggang ngayon, ay ang mga may matatag na suki, mahusay na pamamalakad, at kayang humarap sa mga pagsubok. Huwag kang mag-alala sa kalidad nila. Pagdating naman sa dami ng tao, bawat isa sa kanila ay may sariling mga suki. Dadalhin nila ang mga iyon paglipat nila rito. Hindi mo na kailangang magsimula sa wala para maghanap ng upa. May punto ang pagsusuri mo. Una, ang pagkuha sa mga negosyanteng ito ay makakatipid sa akin ng malaking pondo para sa marketing. Pangalawa, parang nakakuha na rin ako ng grupo ng mahuhusay na negosyante. Lalo pang lalaki ang dami ng tao sa Huijing Tiandi. Matalino talaga si Manager Chen. Mabilis makaintindi. Subalit, walang bagay na libre sa mundong ito. President Su, sabihin mo na kung ano ang hiling mo. Manager Chen, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Mayroon akong 2 kahilingan. Sige, sabihin mo lang, basta makatwiran. Maaari nating pag-usapan ang mga negosyante sa Shengtaihui. Dahil sa pagbaba ng dami ng tao, hindi naging maganda ang kita nila kamakailan. Kaya gusto ko sanang itanong kung sa renta, maaari ba silang bigyan ng diskwento? Iwa-waive ko ang kanilang property fees sa loob ng 3 buwan. President Su, sabihin mo na ang pangalawang hiling mo. Manager Chen, ang bilis mo talagang kausap. Ito na ang pangalawa kong kahilingan. Nagsara na ang Xingtia ni President Lin. Ang mga dati niyang suki ay wala nang mapuntahan. Ito na ang tamang pagkakataon para paramihin ang mga tao rito. Oh, anong magandang paraan ang naisip ni Boss Su? Plano kong gamitin ang kasalukuyang dessert shop bilang basehan para mag-transform bilang magtitinda ng mga eleganteng dessert sa umaga at gagawing bar para sa kaunting inuman sa gabi. Magandang ideya yan. Pero ang problema, masyadong maliit ang pwesto ko ngayon. Hindi talaga ito sapat. Pwede bang pati yung pwesto sa tabi ko ay ibigay mo na rin sa akin? Iyon lang ba? Walang problema. Ang pwesto sa tabi mo, ibibigay ko agad sa iyo. Hindi lang yan. Gagawin ko pang kalahati ang upa mo. Isipin mo na lang na ito ay maliit na regalo mula sa Huijing Tiandi. Manager Chen, hindi ba't parang libre mo na ring pinapaupa sa akin ang katabing pwesto? Boss Su, nagdala ka sa Huijing Tiandi ng mahigit 10 dekalidad na mga tenant. Dapat lang nasuklian ko ang kabutihang loob mo. Dahil sa huli, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay tiyak na babalikan ng karma. Tama ako, di ba? Sino ba ang pinatatamaan mo? Ang nakakaalam, alam na yan. O sige, usapang tapos na. Palalawakin ang pwesto mo. Kalahati ang upa. Para sa mga tenant na galing sa Shengtaihui, magbibigay ako ng mga diskwento. At ikaw ang bahalang kumausap sa kanila.
Deal. Hoy, hoy, hoy. Boss Su, kumusta ang naging usapan? Mga boss, nakausap ko na ang Huijing Tiandi. Kapag lumipat kayo rito, libre ang property fees nyo ng 3 buwan. At dahil handa na ang mga pwesto, hindi nyo na kailangang mamroblema sa renovation. At may libreng 3 buwang property fees pa. Ako na ang bahala sa mga papeles. Ligpitin nyo lang ang mga gamit nyo at pwede na kayong lumipat. Boss Su, talagang ikaw ang tagapagligtas namin. Iyong walang utang na loob na si Wang Qiang. Napakabulag niya noon. Para palayasin ang isang tapat na negosyanteng gaya mo. Akala niya kapag pinalayas ka niya, makakakuha siya ng mga high-end na tenant. Anong nangyari? Walang dumating na high-end na tenant. At lahat ng maliliit na tenant ay nagsyalisan. Tama. Mula nang palayasin ka niya, hindi na naging maganda ang takbo ng Sheng Taihui. Isang pagkakamali na sinundan pa ng marami. Sa kitid ng utak niya, hindi siya karapat-dapat maging property manager. Ang kinahinatnan niya ngayon, ay kagagawa niya rin. Halos wala nang laman ang mall ngayon. Tingin ko ang Sheng Taihui, ay malapit na talagang malugi. Buti na lang at nakaalis tayo agad. Kung hindi, damay din tayo sa pagbagsak niya. Tama. Salamat talaga kay Boss Su. O sige na, bumalik na kayo at maghanda. Pagkalipat niyo rito, siguradong mas lalakas ang negosyo niyo. Bakit ang tagal mong mangolekta ng upa? Ano bang silbi mo? Manager Wang, huwag kang mautal-utal. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Manager Wang, kayo na po ang tumingin nito. Tindahan ng damit pambabae. Aplikasyon para sa pag-alis. Sa bulok niyang tindahan. Halos wala naman siyang benta sa isang araw. Tindahan ng merienda. Aplikasyon para sa pag-alis. Masyadong mausok doon. Pinapababa lang nila ang kalidad ng mall. Sige, umalis na sila. Tindahan ng alahas, gamit sa eskwela at makeup. Lahat sila ay aalis na. Manager Wang, lahat ng maliliit na nangungupahan ay nagpasa na ng aplikasyon para umalis. Walang kahit isa ang gustong magbayad ng dagdag na upa. Hayaan silang umalis. Mas mabuti pang umalis sila. Mas mabuti kung lahat sila ay aalis. Namomroblema pa ako kung paano sila palalayasin. Pero kusa na silang umalis, hindi ko na kailangang kumilos. Gagawa ako ng malaking pagbabago sa Sheng Taihui. Magpapasok ako ng mga tunay na high-end na negosyo. Malaking pagbabago. Pero, kung aalis silang lahat, mababakante ang mall. Hayaan mong mabakante. Akala mo ba ay magpapakumbaba pa ako gaya ng dati? Para makiusap na bumalik sila. Impossible. Kapag naitayo na ang high-end mall ko, kahit lumuhod pa sila at magmakaawa, hindi na sila makakatapak pa rito. Manager Wang, hindi po pwede to. Lahat ng maliliit na nangungupahan ay umalis na. Kapag nalaman ito ni President Xu, wala tayong maisasagot sa kanya. Paano kung mag-report muna tayo kay President Xu? Anong dapat ay report? Ang gusto ni President Xu ay dagsa ng tao. Hindi ang mga mumurahing tindahang ito. Pero kung wala ng tao, saan manggagaling ang dagsa ng mamimili? Wala kang alam. Ang mga maliliit na tindahang iyon, pampababa lang sila ng kalidad kung mananatili sila. Mabuti pang umalis na sila. Magpapasok ako ng mga high-end na negosyo. Dodoble ang dagsa ng tao. At pasasalamatan pa ako ni President Xu. Ang babaeng iyon na si Sun Yan. Kaya lang niyang lokohin ang mga mumurahing negosyong ito. Nauto niya ang lahat ng maliliit na tindahan na lumipat sa Huijing Tiandi at akala niya ay nanalo na siya. Anong gagawin natin? Maghintay ka lang. Kapag nagawa ko ng high-end mall, ang Sheng Taihui, ang mga mumurahing tindahan sa Huijing Tiandi, ay malulugi rin sa huli, at si Sun Yan ay mawawalan din ng kabuhayan. Nga pala, ang mga high-end brand na ipina-research ko sa iyo. Kumusta na ang balita? Manager Wang, huwag po kayong mag-alala. Tapos ko na pong i-research ang lahat. Mayroong high-end luxury na damit pambabae. Imported na cosmetics. Mayroon ding high-end flower shop. 2 high-end snack bar. At isang high-end boutique para sa mga ina at sanggol. Nakontak mo na ba silang lahat? Interesado silang makipagtulungan. Pero gusto muna nilang makita ang mismong lugar. Magaling. Basta't mapapayag natin ang mga high-end na negosyong ito. Na pumasok dito, mabubuhay muli ang dagsa ng tao sa mall. At tuluyan nating matatalo ang Huijing Tiandi. Tara, samahan mo akong makipagkita sa kanila. Kailangang makuha natin ang lahat ng high-end brand na ito. Zhang, Yemne, Li, kayong dalawa ay mga kinatawan ng mga high-end brand.
Sinadya ko kayong pagsamahin ngayon para linawin ng minsan ang aming konsepto sa pangangalap ng negosyo. Ang Xing Taihui ay kasalukuyang nagbabago. At sa hinaharap, mga high-end brand na lang ang tatanggapin namin. Tamang-tama ito sa inyong mga brand. Tamang-tama. Maraming negatibong balita tungkol sa Xing Taihui. Kamakailan lang. Sabihin mo sa amin, bakit namin kayo dapat piliin? Huwag mo kaming bulahin tungkol sa pagbabagong sinasabi mo. Isa lang ang itatanong namin. Ano ang maibibigay nyo sa amin? Maibibigay namin sa inyong dalawa ang 6 na buwang libreng upa at malaking tulong pinansyal para sa renovation. Sinisiguro kung hindi kayo malulugi sa pagpasok dito. Libreng upa at tulong pinansyal. Ito ay mga pangunahing kondisyon lamang. Hindi kami kumbinsido rito. Ang pinakamahalaga sa amin ay ang dami ng tao at ang reputasyon ng mall. Nag-research na ako. Nagsyalisan na ang lahat ng maliliit ninyong nangungupahan. Halos wala ng taong pumupunta rito. Puro panlalait ang mababasa tungkol sa inyo sa internet. Zhang, Yemne, Li. Dati pa iyon. Kapag pumasok na kayong dalawa, unti-unti ring dadami ang mga tao. Huwag mo na kaming bulahin. Alam ko rin na, ang dati ninyong pangunahing mga customer ay dahil lang lahat sa pamilya ni Sunyan. Ngayong wala na si Sunyan. Ano pa ang natitira sa inyo? Kahit ang pinakamahalagang tenant ninyo ay hindi nyo napanatili. Sino pa ang magtitiwala sa inyo? Zhang, Yemne, Li. Si Sunyan. Mababang klase lang siyang tenant. Mabuti ngang umalis siya para makakuha kami ng mga high-end na brand. Ang nakakahatak ng tao sa buong mall. Kahit pa mababang klase na tenant iyan, ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa walang laman ninyong mall. Na ito, walang tao, walang magandang reputasyon. Hindi kami papasok dito. Maaari na kayong umalis. Hindi ako makapaniwala. Ikaw, magdala ka ng alak at puntahan mo ang lahat ng natitirang kumpanya. Manager Wang, nitong mga nakaraang araw, napuntahan na namin ang lahat ng high-end brands na na-research natin. Lahat sila ay tumanggi. Ano? Nag-alok na tayo ng 6 na buwang libreng renta, pati na rin ang subsidy para sa renovation. Pero hindi pa rin sila pumayag. Anong dahilan? Iyon pa rin ang mga sinasabi nila. Walang tao. Masyadong masama ang reputasyon. At walang kakayahang humatak ng customer. Sabi pa nila ang dati nating mga customer ay dahil lang lahat kay Sunyan na nagpasikat nito. Sunyan, si Sunyan na naman. Manager Wang. Ang mga sinasabi nila ay may punto rin naman. Sa ngayon, wala na talagang pumupunta sa mall. Pati ba naman ikaw kakampi sa kanila? At papahiyain tayo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang na, baka dapat, mag-isip na tayo ng ibang paraan. Zhu, bakit po kayo napadpad dito? Wang Qiang, wala kang silbi. Nagsyalisan na ang lahat ng tenants. At wala ka man lang nakuha kahit isang high-end brand. Ganyan ka ba talaga magtrabaho? Zhu, gumagawa na po ako ng paraan. Alam mo ba na, lumaki na ang shop ni Sunyan. Napakalakas ng negosyo niya. Ang dami ng tao sa Huijin Candy ay tumaas ng 3 beses. Dati, nagyayabang ka pa na. Kapag pinalaya si Sunyan, magiging mas high class ang mall. Ngayon, ano na? Malapit nang malugi ang Xing Taihui dahil sa iyo. Zeu, bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, dapat maibalik mo ang mga tenants at maparami mo ulit ang mga tao. Kung hindi mo magagawa iyan, lumayas ka na. Manager Wang. Ngayon ay talagang wala na tayong mapuntahan. Paano kung huwag na nating itaas ang renta? Kung hindi itataas ang renta, may silbi pa ba iyon? Mayroon po. Hindi pa tuluyang nakakaalis ang mga maliliit na tenants. Puntahan natin sila ngayon. Kanselahin ang pagtaas ng renta. At bigyan pa sila ng kaunting diskwento. Pakiusapan natin silang manatili, para hindi masyadong magalit si Amy. Zeu, tama. Mas mabuti na ito kaysa sa kasalukuyang sitwasyon. Walang katao-tao sa mall. Mas maigi na ito kaysa sa walang kahit isang tenant. Nga, ito lang ang magagawa natin sa ngayon. Kung hindi, wala tayong maipakikitang resulta kay Ems. Zeu, mawawalan din kayo ng trabaho. CJ, pero tandaan ninyo, pansamantalang solusyon lang ito. Kapag nakabawi na ako, palalayasin ko pa rin silang lahat. CJ, Manager Wang, punta na tayo ngayon din. Oy. Atin yan. Mula nang lumawak ang shop natin.
Hindi na ubusan ng tao mula umaga hanggang ngayon. Mas sikat na ito kaysa sa dating dessert shop. Nga. At saka, balita ko wala ni isang high-end brand na nakuha si Wang Qiang. Lahat ng maliliit na tenant ay gustong mag-cancel ng renta. Tapos na siya talaga. Huwag tayong pakampante. Ang taong iyan, kapag naipit sa pader, kahit ano ay kayang gawin. Wala na siyang mapupuntahan. Ano pa bang magagawa niya? Mabuti nang maging maingat. Ano man ang gawin niya, sabihan mo agad ako. CJ, pupunta na ako. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makabawi. Mga boss, nakikiusap ako sa inyo. Huwag naman kayong umalis, please. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat itinaas ang renta. Hindi ko kayo dapat pinilit. Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Tama kayo. Naging tanga ako, naging gago ako. Kakanselahin ko na ang pagtaas ng renta. Hindi lang sa hindi tataas. Babawasan ko pa ang renta ng 50%. Libre na rin ang lahat ng maintenance fees. Bawas ng 50%. Manager Wang, ang bilis mo namang magbago ng isip. Seryoso ako. Basta't manatili lang kayo. Bibigyan ko pa kayo ng 3 buwang libreng renta. Dodoblehin ko rin ang renovation subsidy. Ano mang hilingin ninyo? Papayag ako. Boss Zhang, ako na ang bahala sa renovation ng clothing shop mo. Boss Lee, aayusin ko ang problema sa usok. Boss Zhao, ibibigay ko ang lahat ng promosyon. Sana hindi lang ito puro pangako. Marami na akong nakuhang pangako sa iyo na napako. Ako, si Wang Qiang, ay sumusumpa sa langit. Kapag hindi ko tinupad ang sinabi ko, tamaing man ako ng kidlat. Makikipagtulungan na ako ng maayos mula ngayon. Hindi ko na kayo pahihirapan. 50% bawas sa renta. At 3 buwang libreng renta. Maganda nga ang alok na iyan. Kaso, nakapag-usap na kami kay Sunyan. Lilipat na kami sa Huijing Tiandi. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tungkol dito, makikipag-usap muli kami kay Bosu. Para pag-usapan ito. Mahirap din kasing maglipat ng shop. Sige, pag-usapan ninyo ng mabuti. Dito lang ako maghihintay ng balita ninyo. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Manager Wang, papayag kaya sila? Sa tingin ko yung iba, hindi maganda ang timpla. Anong alam mo? Wala nang ibang mall sa mundong ito na makakapagbigay ng ganito kagandang alok. Pero paano kung si Sunyan ay magbigay din ng mga diskwento? Ano bang maibibigay ni Sunyan? Siguradong libreng maintenance fees lang ang kaya niya. Nagbibigay na ako ng malaking diskwento dito. Sino ba naman ang aayaw sa pera? Maghintay lang kayo. Siguradong may magbabago ang isip mamaya. Manager Wang, bakit ang tagal nila? Hindi na kaya sila babalik? Tumahimik ka nga, huwag kang mag-isip ng masama. Maraming negosyante yon. Normal lang na matagal silang mag-usap. Gusto mo bang kumain muna tayo? Buong araw na tayong naghihintay. Kain ka ng kain, puro ka na lang pagkain. Hintayin muna natin silang bumalik. Boss Zhang, sa wakas ay bumalik na kayo. Ano ang napag-usapan nyo? Nagdesisyon na ba kayong manatili? Boss Zhang, magsalita naman kayo. Kung hindi kayo kontento sa mga kondisyon, pwede pa nating pag-usapan. Manager Wang, nag-usap kami buong araw. At sa huli, nagdesisyon kaming hindi na talaga lilipat. Maliban na lang kung papayag ka. Sa mga sumusunod na kondisyon, sabihin mo lang, anumang kondisyon papayag ako. Ang mga kondisyon ay libreng upa, sagot ang lahat ng renovation. At bukod doon, kailangan mong bayaran ang bawat tindahan ng 100,000 bilang moral damages. Walang problema sa libreng upa. Walang problema sa renovation. Tungkol naman sa bayad, mapag-uusapan yan. Sabihin niyo lang kung magkano. Kahit mangutang ako, gagawin ko. Ha 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 ha. Ang tanga mo talaga. Hindi mo ba halatang pinaglalaruan ka lang namin? Noong pinalayas mo kami, naisip mo ba na mangyayari ito? Boss Zhang, nakikiusap ako sa inyo. Luluhod ako sa harap nyo. Sasampalin ko ang sarili ko, sige na. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Bumalik lang kayo. Magsisilbi ako sa inyo na parang alipin. Nagkamali ako, patawad. Nagkamali talaga ako. Nagkamali ako, patawad talaga. Bitawan mo ako. Kapag hindi ka pa bumitaw, tatawag ako ng pulis. Wang Qiang, itigil mo na iyan. Mas pipiliin pa naming mag-iba ng negosyo kaysa manatili pa sa Sheng Taihui. Xiao Yuan, ang mga negosyante sa Sheng Taihui, hindi ba sila nagbabago ng isip? Hindi po. Desidido na silang lahat na lumipat dito. Wala ni isa ang nag-aalinlangan. Akala ni Wang Qiang ay makukuha niya sila.
sa mga inaalok niya. Ngayon, parang tanga siyang nakaluhod sa harap nila. Nakakaawa na nakakatawa siya. Kung alam lang niya na mangyayari ito, sana ay hindi na niya ginawa yon noong una. Haha, malaking tulong din yung maaga mong pagpapakalat ng balita. Nakita na ng lahat ang tunay na kulay ni Wang Qiang. Wala nang gustong magpaloko sa kanya. Dahil wala nang mapuntahan si Wang Qiang, siguradong gagawin niya ang lahat at luluwagan ang mga kondisyon para lang pakiusapan ang mga negosyanteng bumalik. Kailangan nating unahan at harangan ang planong ito. Atin yan. Anong gagawin natin? Magpakalat ka ng balita sa mga negosyante. Ibunyag mo ang lahat ng ginawa ni Wang Qiang. Noong una, ang pagtaas ng upa para palayasin sila. Ang palihim na pagputol ng kuryente para mang-abala. At pati na ang paninira at pag-frame up. Ang pagmamakaawa niya ngayon ay isa lang taktika para makabawi. Ang sinumang maniniwala sa kanya ay ang susunod na mabibiktima. Tama. Dapat makita ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Hindi na sila dapat magpaloko pa. Sa panig ko naman, kakausapin ko rin ang lokal na asosasyon ng mga negosyante para magbigay ng abiso. Magsasama-sama ang ating mga tindahan para magpahayag na kapag sumunod kay Nian dito sa Huijing Tiandi, siguradong may kita at walang lugi. Pero kung babalik sa Sheng Taihui, tiyak na kapahamakan lang ang aabutin. Kakausapin ko rin ang mga negosyante sa esports circle para hindi sila maloko. CJ, kumilos na tayo ng hiwa-hiwalay. Siguraduhin nating makakarating ang balita sa lahat. Mabuti na lang at nagplano ka agad. Kundi baka may mga negosyanteng mapaniwala sa mabulaklak na salita ni Wang Qiang at magpauto na bumalik. Ito na siguro ang magiging katapusan ni Wang Qiang. Tuluyan na siyang bumagsak. Masyado pang madali iyan para sa kanya. Ito ang mga ebidensya na si Wang Qiang ay nagnakaw ng pondo ng mall, name-make ng mga account sa investment, at nambabawas ng sahod ng mga empleyado. Ipadala mo ito ng palihim kay Emil Zhou ng Sheng Taihui. Siguraduhin mong matatanggap niya ito. Sige po, atik niyan. Oy, parang galing iyon sa tapat. Sa may Sheng Taihui, nabalitaan ko na nahuli si Wang Qiang. Nagnakaw daw ng pondo. Maraming kinurakot na pera. Iyong property manager na iyon. Iyong nagpalaya sa lahat ng mga negosyante noon. Buti nga sa kanya. Dapat lang talagang mahuli ang mga ganyang tao. Atin yan. Ang sarap sa pakiramdam. Iyan ang napapala ng mga walang utang na loob. At mga trader. Nararapat lang iyan sa kanya. Sir, pumila po tayo. Siya ang aming Amy Zhou, ang may-ari ng Sheng Taihui. Zhou, isang bihirang panauhin. Boss Su. Talagang bata pa pero matagumpay na. Salamat sa papuri. Ano pong kailangan nyo? 50% ang discount sa lahat ngayon. Nandito ako para makipag-usap. Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Boss Su, tungkol sa nangyari kay Wang Qiang. Naayos ko na iyon. Hindi lang siya tinanggal sa trabaho. Kakasuhat din siya. Internal na usapin nyo iyan. Wala akong pakialam dyan. Soon yan. Didiretsuhin na kita. Basta't handa kang isama ang iyong pamilya na bumalik sa amin. Kahit anong kondisyon ay ibibigay ko. Kalahati na lang ang upa. Libreng property fee sa loob ng 1 taon. O kung anong pwesto man ang gusto mo. Papaalisin ko sila. Para bigyan ka ng espasyo. Zhou, tingin mo ba? Pera ang makakalutas sa lahat ng problema. Sa pagnenegosyo, hindi ba pera naman talaga ang habol? Pera nga ang habol. Pero mas mahalaga ang kapayapaan ng isip. 2 taon akong nagtiis doon. Binuhay ko ang isang matamlay na pwesto. Pero ano ang nakuha ko? 40% taas sa upa. Pinutulan ng kuryente. Nilock ang elevator ng kargamento. At hinayaan akong late-laitin ng isang influencer. Sariling gawa iyon ni Wang Qiang. Wala akong alam doon. Iyan mismo ang pinakamalaking kapabayaan mo. Ang isang mall na walang mekanismo para protektahan ang mga mahuhusay na negosyante at hinahayaan lang ang mga kurakot na tauhan na gumawa ng masama. Bakit pa ako babalik? Soon yan. Huwag mong hintayin na mapilitan pa ako. Bago man ang Huijing Tiandi, wala pa rin silang binatbat sa akin. Akala mo ba talaga ay palagi silang magbibigay sa iyo ng ganyang kagandang kondisyon? Ang kayabangan ay nakakahawa mula sa boss hanggang sa manager.
babagsak din ang mall na ito balang araw. Hindi na kailangang mag-alala ni Emily. Zo tungkol dyan. Sige na. Umalis ka na. CJ, magkita na lang tayo sa huli. Atin yan. Ang galing mo. Hindi talaga dapat tayo naawa sa kanya. Ang mall na sagad sa buto. Ang kayabangan. Tulungan man natin o hindi, ay talagang babagsak. Oh, anong meron ngayon? Bakit ang daming bihirang bisita? Emma, Lynn, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Ang shop na ito, napalaki nyo nga talaga. Siyempre naman, ang shop naming ito, higit pa sa doble ang laki, kaysa sa Star Team mo. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito? Para tangkilikin ang negosyo namin. Baka hindi namin kayang pagsilbihan ang isang importanteng panauhin na tulad mo. Lumabas ka at kumaliwa. Sige na, lumayas ka na. Sandali, may alam akong lihim. May kinalaman ito sa pamilya nyo. Anong meron? Gusto ko lang makausap si Sunyan ng sarilinan. Sige, magsalita ka. Anong lihim iyon? Sa totoo lang, noong pinilit ni Wang Qiang, napaalisin ka, hindi lang iyon dahil sa komisyon ko. Iyon ay dahil may nagbigay sa kanya ng pera para siguraduhing mapapaalis ka sa Sheng Taihui. Sino? Hindi ko alam kung sino talaga siya. Pero narinig ko siyang may kausap sa telepono. Tinawag niyang MC. Lu ang kabilang linya. Sigurado ka ba? Narinig ko si Wang Qiang na nagsabi sa telepono. Lu, huwag kayong mag-alala. Iyong babaeng Su ang apelyido. Sisiguraduhin kong mapapaalis ko siya. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ang tungkol dito? Sunyan, alam kong hindi ako mabuting tao. Pero ayaw ko ring maging biktima ng paninisi. Mula nang makulong si Wang Qiang, ibinaling niya sa akin ang lahat ng sisi. Sabi niya, ako raw ang nag-utos sa kanya na putulan kayo ng kuryente. Ngayon, ang ninong ko, itiniwalag na ako dahil kay Wang Qiang. Wala na akong natira ngayon. Idinemanda mo ang Star Tea dahil sa pagsira sa inyong brand at reputasyon. Pwede bang pagbigyan mo na ako? Huwag mo nang hayaang i-freeze ng korte ang mga account ko. Imposibleng iurong ko ang kaso. Pero kung handa kang tumestigo sa korte at patunayang may nag-utos kay Wang Qiang, maaari kong pag-isipan ang pakikipag-ayos. Emma, Lynn, ang mga matatanda ay dapat managot sa sarili nilang mga gawa. Pag-isipan mong mabuti. Ma, ang tatay ba ni Luchen ay bumalik na sa bansa? Nalaman mo rin pala. Kaya naman, ang tatay mo ang nag-utos. Pinalayas ako ni Wang Qiang. Bakit? Sa tingin niya kasi, ang pagpapatakbo mo ng maliit na dessert shop at ang pagpapakita sa publiko ay nakakahiya sa pamilya Lu. Gusto niyang umuwi ka na lang at maging full-time housewife. O kaya naman ay pumunta sa kumpanya niya para sa isang madaling trabaho. Nakakahiya. Kumikita ako gamit ang sarili kong mga kamay. Paano iyon naging nakakahiya? Niyan. Alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Masyadong makaluma at sobrang mapanakal. Ikaw, matagal mo na itong alam, di ba? Hindi ko alam. Noon lang nalaman ng si Wang Qiang ay pinutulan tayo ng kuryente. Nang suriin ko ang bank records niya, doon ko natuklasan na ang assistant ni Papa ay nagpadala ng pera sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot akong magalit ka. Gusto ko sanang ayusin ito ng mag-isa. Ginamit ko ang mga ebidensya ng korupsyon para takutin si Wang Qiang. Gusto ko siyang patahimikin. Pabalikin ang pera at hayaan na lang na lumipas ito. Lumipas? Luchen, sa tingin mo ba? Pwedeng palagpasin na lang ito para pilitin akong sumuko ang papa mo. Ay sinuhulan ang property management para putulan ako ng kuryente at sinira ang karatula ko bilang asawa ko. Nang malaman mo ang totoo, ang una mo pa ring naisip ay itago ito. Natatakot lang ako na magkaengkwentro kayo ni Papa. May engkwentro na kami, kung hindi dahil sa akin, at sa mabilis kong pagpapasya na lumipat. Siguradong naipit na niya ako ngayon, at wala nang mapupuntahan. Niyan, patawad, hindi ko talaga akalain na aabot siya. Sa ganitong punto, bukas, paharapin mo siya sa akin. Niyan, kapag hindi siya pumunta, tayo ay magdidiborsyo na.
Nye. Bakit? Sa wakas, pumayag ka ring makipagkita sa akin. Magaling ang mga taktika nyo, Jimmy. Lou, para sa isang babaeng tulad mo, na hindi marunong tumanaw ng utang na loob, kailangan gumamit ng matinding paraan. Sinabi ko na sa iyo, ang manugang ng pamilya Lou, ay hindi dapat nagpapakita sa publiko. Iyang mumurahin mong shop. Magkano lang ba ang kinikita niyan sa isang taon? Hindi man lang sapat pambili ko ng kotse. Kaya naman inilipat ko ito sa Huijing Tiandi. Ngayon, ang net profit nito sa loob ng isang taon ay sapat na para makabili ng 10 sa mga kotse mo. Matalas ang dila mo. Akala mo ba, nanalo ka na dahil nakalipat ka rito? Ang developer ng Huijing Tiandi ay kakilala ko. Sa isang salita ko lang, mapapaalis pa rin kita rito. Talaga, kung ganoon, baka mabigo lang kayo. Paano ka nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Habang buhay na nagbenta ng ginto ang nanay ko. Ang kapatid ko naman ay naging esports world champion. Idagdag pa ang mga naipon ko. Lou, hindi na lang ako basta. Nangungupahan dito sa Huijing Tiandi. Isa na akong shareholder dito. Ikaw, planado mo na ang lahat. Wala akong pinlano laban sa kahit kanino. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Ginoong Lou, sa susunod, huwag mo nang gawin ang mga ganitong maruruming laro. Nakakahiya talaga. Maaari ka nang umalis. Ingat, hindi na kita ihahatid. Yan, patawad. Dapat sana ay mas maaga kong. Huwag mo nang ituloy. Lucien, hindi kita sinisisi. Nian, alam ko naman. Napakabuti mo talaga. Pero sa pagitan nating dalawa, may mga bagay talaga na hindi natin mapagkakasundo. Sanay kang magpasakop sa anino ng tatay mo. Samantalang ako, hindi susuko. Maghiwalay muna tayo pansamantala. Makikipagdiborsyo ka ba sa akin? Hindi diborsyo. Kailangan lang nating magpalamig muna. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung ikaw ba ay anak ni Lu Zhenguo o asawa ni Sun Yan. Kapag may sagot ka na, saka mo ako balikan. CJ. Atin yan. Kayo ni Kuya. Ayos lang ba kayo? Pareho naming kailangan ng oras para makapag-isip. Hay, sa tamis ng pagsasama nyo, ayaw ko talagang maghiwalay kayo. Hindi pag-ibig ang pinakamahalaga. Ang matibay na paninindigan at tiwala. Ang siyang pinakaimportante. Sa bagay, gaya noong ayaw sa atin ng Sheng Taihui. Huli na para magsisi sila ngayon. Napakagaling ni Ate Su. Karapat dapat siya sa pinakamabuti. Huwag ka nang mambola. Bumalik ka na sa trabaho. Pagkalipas ng 3 buwan. Atin yan. Ang kita natin ngayong buwan ay muling tumaas. Magaling. May bonus kayo sa susunod na buwan. Salamat, atin yan. Maaari na nating pag-isipang magbukas ng bagong branch para mainis ang mga taong minaliit tayo. Huwag muna tayong maging kampante. Ayusin muna natin ang kasalukuyang shop at asikasuhin ng mabuti ang bawat customer. Kapag matibay ang pundasyon, mas mataas ang mararating natin. Naiintindihan ko, atin yan. Pinapangarap ko lang naman ng maaga. Nandito na si Kuya. Mag-usap muna kayo. Liligpitin ko lang ang mga plato. Nagluto ako ng sopas na manok. Yan. Nag-resign na ako. Sa kumpanya ni Papa. Yung e-fake naman. Ipinagkatiwala ko na sa apprentice ko. Plano kong magtayo ng sarili kong kumpanya ng gamit pang sports. Nang hindi umaasa sa yaman ng mga Lu. Magsisimula ako sa simula. Nakapag-isip ka na ba? Ako ang asawa ni Sun Yan. Dati pa. At hanggang sa hinaharap. CJ, tikman muna natin ang niluto mong sopas. Mamayang gabi, doon tayo kumain kina Mama. Ilang beses ka na niyang hinahanap. Atin yan. Tingnan mo. Tuluyan nang bumagsak ang Sheng Taihui. Balita ko, bawal na ring lumabas ng bansa si President Xu. Tumestigo rin sa wakas si Wang Qiang para sa atin. Wala na ring magagawa si President Lu laban sa atin. Talagang may ganti ang langit sa masasama. Sila mismo ang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Sige na, makakauwi ka na. Hanggang bukas. Sige po, atin yan. Hanggang bukas. Yan. Nakakuha ang kumpanya ng 2 malalaking kontrata ngayong buwan. Sa ganitong takbo, mababawi na natin ang puhunan bago matapos ang taon. Magaling. Hindi na sayang ang paghihirap natin.
Tapos na rin sa trabaho si Xiaolu. Salamat sa pagtatrabaho ng mabuti. Tara na. Pag-uwi natin, ipagluluto kita ng merienda. Kuya, balita ko'y nahihirapan ka sa pagtatayo ng sarili mong negosyo. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Huwag na. Kahit nakakapagod ang magkaroon ng sariling kumpanya. Malaya naman ako. Gusto ko ang kalagayan ko ngayon. CJ, bilib ako sa determinasyon mo. Sana'y maging malaking boss ka agad. Para matulungan mo rin ako. Sige na, sige na. Umuwi na tayo. Ang buhay ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga tao. Lumalaban hanggang sa huli.